Sarah, Romeo, anong ginagawa mo rito? Sarah, makinig ka sa akin. Wika ni Romeo sabay hatak sa magkabilang balikat ng dalaga. Itatakas kita rito. Naiintindihan mo? Hindi pwede, sigaw ni Sarah sabay tulak sa kaharap na lalaki. Naririnig mo ba yung sarili mo, Romeo? Sarah, hinawakan ni Romeo ang braso ng kaharap na babae at laking gulat niya nung bigla itong napapikit. Nung tignan ni Romeo ang braso nito ay kitang-kita niya ang isang kulay berdeng pasa nito. Wala siyang ideya na aksidente niya pala itong nahawakan, kaya muli siyang napatingin sa mukha ng babae. Natabi mo ba to sa kung saan? O may nanakit sa'yo? Seryosong tanong ni Romeo. Magsabi ka ng totoo sa akin, Sarah. Inalis ni Sarah ang kamay ng lalaki sa kanyang braso at saka bumuntong hininga. Ano naman sa'yo ngayon? Tanong ni Sarah. Romeo, hindi mo kailangang sagipin ako sa lahat ng gusot na pinupuntahan ko. Paano kung ako mismo ang may gusto na sagipin ka? Tanong pabalik ni Romeo. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Romeo. Malamig na bulong ni Sarah. Kaya kong sarili ko. Ngayon kung gusto mong makatulong, umalis ka na, dagdag ni Sarah. Baka may makakita pa sa'yo. Pero Sarah, napatigil sa pagsasalita si Romeo nang biglang may narinig silang sunod-sunod na katok mula sa pinto. Sarah, tapos ka na ba? Sigaw ng ina ni Sarah mula sa labas. Bilisan mo at napakarami ng tao sa labas. Nagkatinginan ng dalawa nung napansin nilang may nagbukas ng pinto. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Anak, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Tanong ng ama ni Romeo habang tinutulungan ng kanyang anak na mag-empake ng mga gamit. Bakit kasi gusto mo magsimula sa pinakamababa kung pwede ka naman na magsimula sa taas? Nakagraduate ka naman ng kolehiyo at nag-part-time ka pa sa ibang malalaking kumpanya. Bakit ba kasi gusto mo magpakahirap ka pa? Pa, hayaan niyo na po ako. Gusto kong matuto at ma-experience mismo yung magsimula sa una. Mas exciting, mas masaya. Nakangising sagot ni Romeo, sabay ayos ang kanyang buhok. Marami pa akong kailangang matutunan. Agad na ginulo ni Roberto ang buhok ng kanyang anak at saka nagwika. Nagmana ka talaga sa nanay mo. Ganon din po ba si mama nung nabubuhay pa siya? Tanong ni Romeo, sabay lagay ng ilang mga libro sa isang box. Nako, kung alam mo lang kung gaano kapursigido yung nanay mo sa pagtatrabaho. Kahit buntis na siya kay Chloe, ayaw pa rin paawat sa pagtatrabaho. Buntong hininga ni Roberto sabay ayos ang kanyang relo. At wala ka man lang ginawa para patigilin siya. Nagulat ang mag-ama nung marinig nila si Vince, nakakatandang kapatid ni Romeo. Well, ano pa nga bang magagawa natin? Patay na si Mama. Kuya Vince! Saway ni Romeo sa kanyang kapatid. Walang may gusto sa nangyari. Kumuha ng tinapay si Vince at saka kumagat dito. Hindi kita masisisi, Romeo. Masyado kang subsob sa pag-aaral mo nun, kaya malamang wala kang ideya sa nangyayari sa paligid. Tumingin si Vince sa kanyang ama at saka ngumiti. Nasaan si Chloe? Nasa taas nagpa-practice magpiano. Buntong hininga ni Roberto. Ha? Kailan pa natutong magpiano si Chloe? Tanong ni Vince. Maya-maya ay napansin niyang may isang taong nasa bintana. Kaya agad itong natawa. Hoy, Chloe, saan ka nang galing? At bakit sa bintana ka dumaan? Mabilis na napatingin si Romeo at Roberto sa bintana. Dahilan para matawarin sila. Nahuli nilang nasa bintana si Chloe na mukhang galing sa galaan at inumaga na ng uwi. Sa susunod, agahan mong pag-uwi. Tatakas ka na nga lang, hindi mo pagagalingan. Saway ni Vince. Nung tuluyan na makapasok ang dalaga sa loob, ay agad itong nagtungo sa kinaroroonan ng magkakapatid. Papa, ang sakit ng ulo ko.
Bulong ng dalaga sabay yakap sa kanyang ama. Kasalanan mo yan. Imbes na pumirmi ka sa bahay, naglalalabas ka. Sabat ni Romeo sabay buhat ng isang box. Nga pala, hindi na kita matuturuan sa science dahil magtatrabaho na ako. Talaga? Bakit kailangan mo umalis sa bahay? Tanong ni Chloe. Mag-aasawa ka na ba? Gusto ko na kasing maging independent, Chloe. At saka gusto kong matuto sa buhay mag-isa. Sagot naman ni Romeo. Kung hindi ko pa yung gagawin ngayon, kailan pa? Papa, gusto ko na rin maging independent. Mabilis na pakiusap ni Chloe sa kanyang papa. Bili mo na ako ng kondo. Tumigil ka nga, Chloe. Saway ni Vince na hindi mo nga magawang magligpit ng pinagkainan mo tapos gusto mo pang bumukod. Kuya naman eh. Reklamo ni Chloe. Minsan na nga lang ako mag-wish eh. Kapag graduate ka na ng senior high, ibibili kita ng kondo. Wika ni Vince sabay inom ng kape. Sa ngayon ay mag-aral ka na muna ng mabuti at iwas-iwasan mo ng pag-uwi ng umaga. Ito rin kasing si Papa kung anong hinigpit mo sa amin ni Romeo, iyon namang kinaluwag mo kay Chloe. Dagdag pa ni Vince sabay lapag ng tasa. Dapat nga sa kanya ka maghigpit eh. Naghihintay pa ako ng 2 taon, ang tagal naman nun. Reklamo ni Chloe. Pero okay na rin, thank you kuya. Kumain ka na't matulog, may pasok ka pa mamaya. Saway ni Roberto sabay gulo sa buhok ng kanyang bunsong anak. Opo, Papa! Tugon ni Chloe. Pasensya ka na kay Vince pa. Ganun lang talaga yon. Bulong ni Romeo sabay lagay ng kanyang mga gamit sa isang bagong apartment. Sana hindi mo na dinadamdam ang bawat salitang sinasambit niya. Sus, alam ko naman yon. Sagot ni Roberto sabay lagay ng ilang mga panluto sa kusina. Paborito siya ng mama niya. At alam kong mahal na mahal niya ang nanay niya. Inayos ni Roberto ang kanyang suot at saka tumingin sa anak na kasalukuyang nakaupo sa isang sofa. Kaya alam kong hindi yung naging madali para sa kanyang pagkawala ng nanay niya. Halata nga po. Bulong ni Romeo. Ikaw pa rin ang sinisisi niya kahit wala naman po kayong kasalanan. Alam mo, tama naman si Vince eh. May mali rin naman ako. Dapat hindi ko na siya hinayaang masubsob sa trabaho nung nagbubuntis siya. Tugon ni Roberto. Di sana, hindi ko nakakailanganing mamili pa sa kanila ni Chloe. Pa, mabilis na lumapit si Romeo sa ama at saka tinapik ang likod nito. Hindi ba't si mama na rin ang nagsabi na si Chloe ang piliin mo? Oo, buntong hininga ni Roberto. Pero hindi naman mangyayari ang lahat ng yun kung walang mangyayari sa atin kung patuloy tayong magpapalamon sa mga mali natin noon. Hindi na pinatapos ni Romeo sa pagsasalita ang ama. Ang importante, bumawi tayo ngayon. Bukod pa ron, paniguradong hindi matutuwa si mama kapag nalaman niyang sinisisi mo pa rin yung sarili mo. Nagpakita ng isang ngiti ang kanyang ama. Isang klase ng ngiti na alam niyang bagamat puno ng lungkot ay meron pa ring bahid ng saya. Alam ni Romeo na kahit ilang taon na nakalipas ay hindi pa rin mawawala ang lungkot sa puso ng kanyang ama at ng kanilang pamilya. Tila bang pagkamatay ng kanyang ina ay sugat na habang buhay nang magdudugo at hindi na maghihilom pa. Napasok na natin lahat ng gamit mo. Masayang sambit ng kanyang ama. Mamaya, hintayin mo na lang yung ibang mga trabahador na magdadala pa ng mga appliances. Huwag ka munang matulog ha. Opo pa, salamat. Sagot ni Romeo sabay tingin sa malaki niyang apartment. 2 nga pala yung kwarto rito. Paalala ng kanyang ama. Kapag may bisita ka, dito mo na lang patulugin. Sige pa. Pagtango ni Romeo sabay silip sa isang kwarto. O di kaya kapag may iuwi ka ng babae. Bulong ng kanyang ama sabay sundot sa bewang ng kanyang anak. Pa naman. Sagot ni Romeo sabay urong palayo sa papa niya. Wala pa yan sa isip ko. Sigurado ka bang kaya mo nang mag-isa? Pag-iiba ni Roberto ng usapan. Marunong ka bang magluto? Agad na natawa si Romeo sa tinanong ng ama, kaya naman agad niya itong sinamaan ng tingin. Syempre naman pa. Natuto kaya ako kay Yaya Belen. Ubod ng yabang na tugon ni Romeo. Aray! Sigaw ni Romeo. Malaki ang tiwala niya sa sarili na kaya niya nang magluto.
Ngunit tila ba nagbago ang lahat nung sinubukan niya ng magluto ng pritong itlog. Bakit ba grabe yung talsik ng mantika? Reklamo ni Romeo sabay tingin sa braso niyang may talsik na ng mantika. Ang sakit naman, buwisit. Nung tinignan niya ang rice cooker ay agad siyang napapikit nang mapagtanto niyang nakalimutan niya palang pindutin ito. Kanina pa siya naghihintay maluto ito, pero ngayon lamang niya napagtanto na hindi niya pala ito nabuksan. Unang araw ko pa lang pero parang wala na mangyayaring maganda. Bulong ni Romeo sa sarili. Tama ba tong ginagawa ko? Tanong ni Romeo sa sarili sabay higa sa sofa. Maya-maya ay laking pagtataka niya nung may maamoy siyang sunog. Dahilan para mapabangon siya sa pagkakahiga at mapatingin sa kusina. Hala! Nakalimutan ko nga pala yung itlog! Sigaw ni Romeo at saka nagtatatakbo patungo sa kusina upang patayin ang stove. Nagkulay brown na ang sulok nito pero ayos lang para kay Romeo dahil mahilig naman siya sa ganitong luto. Nung mapatingin siya sa kanyang relo ay pansin niyang malilate na siya. Kung bubuksan niya pang rice cooker at hihintayin maluto ang kanin ay malamang aabutin pa siya ng siyam-siyam. Dahil dito ay napagdesisyon na lamang niyang papakin ang pritong itlog at saka nagtungo sa banyo upang maligo. Nung matapos ay agad siyang nagbihis at nagtatatakbo palabas ng kanyang apartment. Pakiramdam niya ay isa siyang bida sa isang teleserye dahil pansin niya na kadalasan ganito ang nangyayari sa mga palabas na pinapanood nila. Dahilan kung bakit siya napangiti habang nakasakay sa jeep. Naaantala ang kanyang pagmuni-muni noong may kumalapit sa kanya. Kuya, hanggang dito na lang, sambit nito. Ha? Nagtatakang tanong ni Romeo. Ano pong ibig niyong sabihin? Hanggang dito na lang po yung jeep namin. Nung mapatingin si Romeo sa labas ng jeep ay agad nanlaki ang kanyang mga mata. Lagpas na po ata kayo sambit ng driver. Agad na dumukot ng 100 peso bill ang binata at saka ibinigay sa katabing konduktor. Mabilis na tumalon si Romeo at saka nagtatatakbo papunta sa opisina ng kanilang pamilya. Sorry, nalate ako. Hinihingal na sambit ni Romeo sabay suot ng kanyang sombrero. Saan ako maa-assign? Tanong pa niya sa isang lalaking kasalukuyang nakatingin sa isang notebook. Hay nako, Romeo. Buntong hininga ng isang lalaki sa kanyang likuran. Unang araw mo pa lang, late ka na agad. Nung mapalingon si Romeo ay nakita niyang kanyang kuyang si Vince. Good morning, sir. Bati ni Romeo sa nakakatanda. Mabilis nang umisi ito at umiling. Magkapatid naman tayo kaya hindi mo na ako kailangang tawaging sir. Sagot ng kanyang kapatid sabay kuha ng isang folder. Anyways, tingin ko tama ang desisyon mo na magsimula sa pinakamababa. Dahil hindi ko ata matatanggap na ang kapatid ko ay magiging panggulo sa mga investors. I know. Lahat naman tayo nagkakamali sa una, hindi ba? Tanong naman ni Romeo. Nung first day mo ba maganda yung record mo? Oo. Maikling sagot ni Vince. Andito na ako sa opisina 2 hours before my shift. Ganon ako kadesidido. Kaya masasabi ko lang kung laging ganyan ang ipapakita mo, hindi ka talaga makakaakyat sa ladder. Dagdag pa nito sabay ayos ang kanyang salamin. Wag mo rin idahilan na dahil bagong lipat ka, ginusto mo maging independent, hindi ba? I know. Hindi mo naman kailangang ipamukha sa akin yan. Tugon ni Romeo sabay ayos ang kanyang buhok. Nung mapatingin siya sa kanilang paligid ay tila ba nagulat siya nang makita niyang iba pang mga trabahador na nakatayo sa gilid. Alright, good luck to your first day. Mabilis na kinapitan ni Vince ang balikat ng kanyang kapatid at ngumiti. I hope na magamit mo yung galing mo sa ACAD sa workplace. Alam ni Romeo na nais lamang ng kanyang kuya na gawin niya ang kanyang best sa trabaho. Pero hindi niya maiwasang makaramdam ng hiya habang tinitingnan kung paano siya titigan ng ibang mga trabahador. Mas malala pa to sa first day ko nung high school at college Bulong ni Romeo sa sarili. Hindi pa nagsisimula yung trabaho ko pero gusto ko nang umuwi. Akala niya siya lang nakararanas ng kamalasan sa araw na yon. Ngunit nagbago ang lahat ng kanyang perspektibo noong kumakain siya sa isang maliit na restaurant ng gabing yon. Hindi niyo po ba naiintindihan, Aling Mirna? Sigaw ng isang babaeng naka-blue na apron sa isang kwarto.
Magang-magana ang mga mata nito at halatang pagod na rin ito dahil sa kanyang ayos. Hinipuan niya po ako. Agad na nanlaki ang mga mata ni Romeo nung marinig ang sinigaw ng dalagang yon. Napatigil siya sa paghigop ng sabaw at pinakinggan ang sasabihin ng manager nito. Hindi mo alam ang ginagawa mo, Sarah. Rinig ni Romeo sa sagot ng manager. Malaki ang ambag ng lalaking yan sa kinikita ng restaurant na to. Hindi mo ba alam na isa siya sa mga dahilan kung bakit lagi tayong may monthly bonus? Nagpatuloy sa pagkain ng hipon si Romeo habang pinapakinggan ang usapang nagaganap sa isang kwarto. Pero hindi naman po tama na hipuan niya ako. Dapat hinayaan mo na lang. Aling Myrna, puro sakit sa ulo na lang talaga lagi ang dala ng pamilya niyo. Palakas na ng palakas ang sagutan sa pagitan ng dalawa. Dahilan para mapabuntong hininga si Romeo. Pasensya na po sir. Agad siyang napatingin sa babaeng nasa counter na tila rinig na rinig din ang sagutan ng dalawa. Pasensya na po kayo, ganyan po talaga sila. Pagsasabihan ko na lang po yung mama. Hindi natapos sa pagsasalita ang babae dahil biglang bumukas ang pinto ng isang kwarto. Aling Myrna, sorry po, hindi na po mauulit. Pagmamakaawa ng babae. Hindi ba po ganun din naman ang gagawin niyo kapag hinipuan kayo? Itinaas ni Myrna ang kanyang kamay, dahilan para agad na mapapikit ang dalagang kaharap. Bigla namang napatayo si Romeo dahilan para mapansin siya ni Myrna. Agad niyang binaba ang kanyang kamay at ngumiti sa binatang nakatayo. Pasensya na po. Paghingi ng tawad ni Myrna sa lalaki nakatayo. Tumango lamang si Romeo at saka umupo. Ramdam niyang may mali sa nangyayari, pero ayaw niya munang mangialam dahil hindi niya alam ang buong konteksto ng pangyayari. Nagpatuloy siya sa pagkain habang pinagmamasdan ng dalawa. Mabilis na hinatak ng matandang babae ang dalaga papunta sa may likod ng kanilang restaurant. Laking pagtataka ni Romeo kung bakit ganito niya tratuhin ang isa sa kanyang mga empleyado. Kung ganito na ang ginagawa niya kahit may customer sa kanyang harapan, ay paano pa kaya ang ginagawa nito kapag sila na lamang dalawa? Excuse me? Pagtawag ni Romeo sa babaeng nasa counter. Yan ba yung may-ari ng restaurant na to? Tanong ni Romeo sabay turo sa matandang babaeng nasa likod ng kanilang restaurant. Opo sir. Naku, pasensya na po talaga kayo. Hindi ko rin po alam ang nangyayari kaya hindi ko alam kung bakit ganyan siya kagalit kay Sarah. Nag-aalalang sagot ng babaeng nasa counter habang nakatingin sa kristal na pinto sa likod ng kanilang restaurant. Pasalamat kayo, ako lang ang customer niyo sa oras na to. Kung hindi, malamang may kumuha na ng litrato sa ginagawa ng may-ari. Tugon ni Romeo sabay kuha ng cellphone at saka piniktura ng kaganapan sa labas. Gusto niyo bang mag-viral tong restaurant niyo? Naku sir, wag po please. Pagmamakaawa ng babaeng nasa counter sabay takbo papunta sa lalaki. Kapag nag-viral po tong restaurant namin, baka mapasara po kami. Pues, sabihin mo yung amo mo na itigil yung ginagawa niya ngayon. Utos ni Romeo sabay lapag ng kanyang cellphone. Mabilis na tumango naman ang babae at saka dumiretso papalabas. Laking gulat nila nung biglang buhusan ng matandang babae ang dalaga ng isang balde ng maduming tubig. Kitang-kita ni Romeo kung paano buong pusong pinigilan ng isang empleyado ang kanilang amo sa pananakit sa babaeng kaharap. Dahilan para mapabuntong hininga si Romeo. Inilagay niya sa lamesa ang dalawang 100 peso bill at saka nagpatong ng isang maliit na vase sa ibabaw nito. Tumayo na siya at nagsimulang maglakad paalis ng restaurant. Hindi niya nananaisin pang bumalik sa restaurant na to. Ngunit nais niyang malaman kung magbabago na ba ang pakikitungo ng may-ari ng restaurant sa kawawang babae matapos ang pagbabanta niya sa isang empleyado. Hindi na alis sa isipan ni Romeo ang pangyayaring yon buong gabi. At noong isasarado na sana niya ang kanyang mga mata, ay bigla nang tumunog ang kanyang alarm clock. Ang bilis naman ng oras. Bulong ni Romeo sa sarili sabay patay ng kanyang alarm clock. Bumangon na siya at saka nagtungo sa banyo upang maligo. Nasubukan na rin niyang pumasok na walang tulog dati ng kolehiyo, kaya naman hindi na rin bago sa kanya ang ganong sitwasyon. Nais niya sana magluto ng umagahan dahil marami pa siyang stock ng itlog at mga karne. Ngunit ayaw niya nang mapasa ulit, kaya napagdesisyonan niya na lang na sa labas na lang kumain. Kamusta ang unang araw mo sa bago mong apartment? Tanong ni Roberto sa kabilang linya.
Niluluto mo na ba yung stock na karne at gulay na nilagay ko sa ref mo kahapon? Opo pa, sagot ni Romeo habang naglalakad patungo sa isang kainan. Buti naman at marunong kang magluto, sagot ng kanyang ama. Huwag puro karne ang lutuin ha. Opo pa, sagot ni Romeo at saka tumigil sa harap ng pedestrian lane. Alice, pakibigay naman kay boss yung telepono. Mabilis na napatingin si Romeo sa katabing babae na kasalukuyang humihikbi. Silang dalawa lang nasa kalsada kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit mabilis na napukaw ng dalaga ang atensyon niya. Kailangan ko yung trabaho, baka pwedeng bigyan niya ako ng isa pang chance. O siya, pupunta ako mamaya sa office. See you later at mag-lunch tayo nila Vince. Ingat! Paalam ng ama ni Romeo sa kabilang linya. Bigla namang nawala sa isipan niya na kausap nga pala niya ang kanyang ama, kaya agad siya nagsalita. Sige, bye pa. Paalam ni Romeo sabay patay din ang kanyang cellphone. Hindi ko naman kasalanang hinipuan niya ako eh. Bakit ba hindi niya maintindihan na pinagtatanggol ko lang ang sarili ko? Bulong ng babaeng katabi ni Romeo. Pinapalabas niya kasi na kasalanan ko. Alice, kung nandun ka lang maiintindihan mong sinasabi ko. Excuse me? Bulong ni Romeo sa katabing babae. Dahan-dahan na patingin sa kanyang babae at kitang-kita niya ang pamamaga ng mga mata nito. Pwede ba kitang makausap saglit? Mabilis na umurong ang dalaga palayo sa kanya. Dahilan para makaramdam siya ng lungkot. Ano pong kailangan niyo sa akin? Natatakot na bulong nito. Sa pagkakataong yon ay hindi naiwasan ni Romeo ang maawa sa dalaga. Nagbigay lamang siya ng isang mainit na ngiti at saka napatingin sa mga dumadaang sasakyan. Ano bang gusto mong pag-usapan natin at kinakailangan talagang mag-usap tayo sa loob ng coffee shop? Tanong ng dalaga sa lalaking kasalukuyang umiinom ng kape. Wala po akong pera, utang na loob. May picture ako ng pananakit ng amo mo sa'yo. Pag-iiba ni Romeo ng usapan sabay lapag ng kanyang cellphone. Tumingin siya sa paligid ng coffee shop at saka nagsalita. Gusto mo bang makuha? Anong kapalit? Tanong ng dalaga. Imposible namang walang kapalit yan, hindi ba? Wala. Maikling sagot ni Romeo at saka kumain ng tinapay. Hindi ako naniniwalang walang kapalit. Tugon ng dalaga at saka tumayo ito. Lalaki ka, babae ako. Obvious naman kung anong gusto mo. Mahirap pong paniwalaan na wala akong hinihiling na kapalit. Bulong ni Romeo at saka ibinaba ang hawak na tinapay. Hindi ba pwedeng isa lang akong concerned citizen? Alam ko ng mga ganyang estilo ng mga lalaking katulad mo. Wala ka makukuha sa akin, okay? Muling napaupo ang dalaga at saka tinitigan ng binatang kaharap. Wala akong pake kung gwapo ka o kung mabait ka. Dahil alam natin pareho ng mga lalaking teka, bakit ka biglang umiti? Mabilis na inalapag ni Romeo ang tsaang hawak at saka nagsalita. Dahil sinabi mong gwapo ko. Yun talagang tumatak sa utak mo? Nagtatakang tanong ng dalaga. Pwede mo namang sabihin na ayaw mong makuha yung litrato. Ang dami mong sinasabi dyan. Pag-iiba ng usapan ni Romeo at saka inubos na lang natitira niyang tinapay. May pasok pa ako. Tumayo si Romeo at saka kinuha ang kanyang kulay itim na bag. Huwag kang mag-alala, binayaran ko ng lahat ng tinapay at kapeng nasa lamesang to. Kainin mo lahat ng to, ha? Nakangising sambit ng lalaki. Aakma na sana itong maglakad palayo, ngunit biglang hinawakan ng dalaga ang braso niya. Teka, wika ng dalaga. Bakit? Anong bakit? Tanong pabalik ni Romeo. Bakit mo ginagawa to? Tanong ng dalaga. Hindi naman tayo magkakilala. Hindi ko nga alam kung anong pangalan mo. Pero bakit mo ginagawa to? Wala lang. Maikling sagot ni Romeo. Mukhang hindi magandang lagay mo kaya naisipan kong ilibre ka dahil alam ko yung pakiramdam na parang kaaway ka ng mundo. Ramdam ng dalaga ang unti-unting panlalambot ng kanyang puso. Dahilan para dahan-dahan niyang bitawan ang braso ng lalaking kaharap. Sana kahit sa simpleng bagay lang napagaan ko yung pakiramdam mo.
Nakangising dagdag ng binata at saka muling ngumiti. Nagsimula nang maglakad ang binata, ngunit agad siyang napatigil nang marinig niyang magsalitang muli ang dalaga. Sarah, sambit nito. Sarah ang pangalan ko. Lumingon si Romeo at saka dahan-dahan tumango. Romeo ang pangalan ko. Nakangising tugon ni Romeo at saka nagpatuloy sa paglalakad palayo. Tinitigan niya ang lalaki habang naglalakad palayo. Puno pa rin siya ng pagtataka dahil ang buong buhay niya ay hindi siya nakatagpo ng isang lalaking tumutulong ng walang hinihinging kahit anong pabalik. Aaminin man ni Sarah o hindi, alam niya sa kanyang sarili na kahit papaano ay gumaan ang kanyang loob dahil sa ginawa ng binata. Kuya, let's go na! Laking gulat ni Romeo nang marinig ang boses ng nakababatang kapatid. Nung mapatingin siya sa dako nito ay napansin niyang grabe ang ayos nito at tila ba'y pupunta siya sa museum. Ano ba yung suot mo? Ang init-init kaya? Reklamo ni Romeo sabay lapag ng mga hawak niyang materyales. Pinunasan niya ang kanyang pawis at nilapitan ng kapatid na naka-shades pa. Mamaya pa ako matatapos. Saan ba tayo pupunta? Sa restaurant doon malapit sa opisina natin sa Makati. Tugon ni Sarah sabay tingin sa kanyang mga kuko. Can you make like ligo muna? Mauna na kayo. Susunod na lang ako dahil may tatapusin pa ako. Sambit ni Romeo at saka tinanggal ang suot niyang helmet. Huwag ka nang ano dyan, reklamo ni Chloe. Hindi man sabihin ni Kuya at Papa, halata namang miss ka na nila kaya gusto ka nila makasama ngayon. Agad na napakunot noo si Romeo at saka nagsimulang maglakad. I know, masama talagang ugali ni Kuya Vince at super maluwag si Papa sa akin. Pero we both know how they love you. Bulong ni Chloe sabay ayos ng buhok. And please lang, sayang naman yung pagpunta ko rito kung hindi ka naman sasama. Oo na, sasama na ako. Tugon ni Romeo sabay kuha ng kanyang bag sa isang tabi. Mukhang wala kang balak tigilan ako ngayon eh. Kuya, umuwi na halos ng mga katrabaho mo andiat nandito ka pa? Masyado ka namang hardworking ata niyan. Wika ni Chloe sabay tingin sa kristal na bintana. Look madilim na pala. Ang bilis naman ng oras. You know, hindi naman naging maganda yung first day ko. That's why nag-extra effort ako today. Sagot ni Romeo. I don't want to disappoint after all. Fine. Maikling sagot ni Chloe sabay tanggal ng kanyang shades. I'll be waiting sa office ni Papa. You should make ligo na. Inikot ni Romeo ang kanyang mga mata at saka nagsimulang maglakad patungo sa malaking banyo ng kanilang opisina. Mabuti na lamang at nagdala siya ng extra na pang-alis at underwear dahilan para hindi siya mamproblema sa kanyang susuotin. Nung matapos siyang maligo ay agad siya nagtungo sa office ng kanyang ama at doon ay nadatnan niya ang tatlo na nakaupo na at nakatingin sa isa't isa. Oh, buti andito ka na. Wika ni Vince. Akala ko'y bukas ka pa matatapos maligo eh. Asar pa nito. Gumisi lamang si Romeo at saka umupo sa may isang sofa. Buti hindi mo nasunog ang apartment sa unang araw mo. Asar pa ng kanyang ama sabay sarado ng isang makapal na libro. Correction, hindi pa. Natatawang sagot ni Romeo. Pweh, tugon ni Vince. Sabi ko naman kasi sa'yo Papa, hindi pa handa tong si Romeo. Hayaan mo na at matututo rin naman ang batang yan. Tinitigan lamang ni Romeo ang dalawa habang nagtatalo. Kahit kailan ay wala pa rin pinagbago ang dalawa. Marahil mahirap nga talaga kapag nagsama ang dalawang ayaw magpatalo sa mga debate. Oh my God! Itigil nyo na nga yan! Reklamo ni Chloe. Anong oras na I'm hungry na! Ngunit kahit anong pagtatalo ng dalawa, kitang-kita naman na wala silang panlaban sa kanilang nag-iisang prinsesa. Ang sarap ng lechong manok nila rito Sambit ni Roberto sabay inom ng pineapple juice. Punta tayo ulit dito bukas. Papa, hinay-hinay sa kain. Saway ni Vince habang umiinom ng soft drinks. Thank you sa libre. Masayang sambit ni Romeo sabay kain ng huling peraso ng sausage. Sa uulitin. Pansin ni Chloe na nagliligpit na ang kanyang dalawang kuya dahilan para magpanik siya dahil hindi pa niya ubos ang kanyang ice cream. Wait lang! Bakit pa kayo nagmamadaling umuwi? May mga date ba kayo? Inis na bulong ni Chloe at saka sumubo ng ube ice cream. Wait lang, hindi ko pa nga ubos yung ice cream ko.
Oo na, sagot ni Romeo. Akala mo naman iiwan ka talaga namin dito. Nung maubos na ni Chloe ang kanyang ice cream ay nagpahinga muna sila saglit at saka lumabas ang restaurant. Ayaw mo bang sumabay? Ihahatid ka na lang namin sa apartment mo. Pag-aalok ni Roberto. Nako, okay lang po, huwag kayong mag-alala. Nakangising tugon ni Romeo sabay ayos ang kanyang buhok. Mag-iingat kayo pag uwi. Bye kuya, paalam ni Chloe. See you bukas, paalam naman ni Vince. Ingat kayo, sagot ni Romeo at saka nagsimulang maglakad papunta sa kabilang direksyon. Aaminin ni Romeo na may nararamdaman siyang kaunting kalungkutan sa pamamumuhay niyang mag-isa. Pero kahit papaano ay nakaka-adjust na rin naman siya. Nung mapatigil siya sa may bus stop ay naisipan niya na munang umupo sa bench sa tabi nito. Madilim na noong mga oras na yon. Ngunit buti na lamang at may mga street lights. Kaya noong tignan ni Romeo ang paligid, ay napukaw ng atensyon niya ang babaeng nakatayo sa kabilang dulo ng bus stop. Nakatingin siya sa kanyang palad at waribay nagbibilang ng mga barya. Nung may tumigil na bus sa harapan nila, ay laking pagtataka ni Romeo kung bakit hindi ito sumakay. Pansin ni Romeo na tila ba'y nagpupunas ito ng mukha. Habang nagsisimulang maglakad palayo ng bus stop. Naintriga si Romeo dahil alam niyang ito rin yung babaeng nakita niya kaninang umaga. Sino ba mag-aakala na magtatagpo ulit sila sa pangalawang beses ngayong araw? Sarah! Pagtawag ni Romeo, mabilis na lumingon agad ang babae at laking gulat niya nang magtama ang kanilang mga paningin. Ikaw yung... sambit niya. Romeo, yung lalaki sa may coffee shop kanina? Dahan-dahan tumango si Romeo at ngumiti. Hindi ka ba sasakay? Sabay na tayo. Mabilis na napatingin sa sahig si Sarah at agad na nagdalawang isip. May pupuntahan pa kasi ako eh. Pagdadahilan ni Sarah. Sige, mauuna na ako. Pagpapaalam nito at saka nagsimulang maglakad palayo. Hindi alam ni Romeo kung bakit naisin man niyang tumungo sa mga nakatigil na bus ay tila ba may bumubulong sa kanyang utak na titigan muna ang dalaga hanggang sa mawala na ito sa kanyang paningin. Ilang minuto pang lumipas ay nagsimula ng umandar ang bus at naiwan si Romeo na nakatayo pa rin sa may bus stop. Hindi pa gaano nakakalayo si Sarah ngunit agad na kinabahan si Romeo nung mapansin niyang may nakasalubong itong lalaki na kahina-hinala. Nilapitan niya si Sarah at pansin ni Romeo na tila ba ay may kakaiba itong balak. Dahil dito ay sinimulan na ni Romeo ang paglakad patungo sa kinaroroonan ng dalaga. At tama nga ang kanyang hinala. Gago ka ba? Bitiwan mo nga ako! Sigaw ni Sarah sabay tanggal ng kamay ng lalaki sa kanyang braso. Bastos ka! Mabilis na hinila ni Romeo ang kwelyo ng lalaking kalbo at saka sinuntok ang pagmumukha nito. Bumagsak ito sa lupa at noong makita niya si Romeo ay agad itong ngumisi at tumayo ulit. Nagtangka itong sumuntok. Ngunit mabilis na nakailag ang binata. Noong pagkakataon na ni Romeo ang bumawi ay agad niyang sinuntok ang tiyan nito. Muli itong bumagsak sa sahig at sa pagkakataong ito ay dahan-dahan na itong umurong palayo. Nanigas sa kinatatayuan si Sarah. Sino nga bang mag-aakala na sa pangalawang pagkakataon ay nandito na naman ang lalaking ito upang tulungan siya? Biglang hinawakan ni Romeo ang braso ng dalaga at saka nagsimulang magtatatakbo palayo. Hindi na iwasan ni Sarah ang makaramdam ng kapanatagan habang tumatakbo kasama ang binata. Sa pagkakataong yun ay tila ba tumigil ang kanyang mundo at silang dalawa lang ang natitirang mga tao sa pagkakataong yon. Nung may makitang isang nakatigil na ba si Romeo, ay hinigpitan niya ang pagkakahawak sa braso ng dalaga at saka binilisan ang pagtakbo. Mabilis silang pumasok sa loob ng bus at umupo sa pinakalikurang parte nito. Pareho silang hinihingal, ngunit hindi pa rin maalis ng dalaga ang kanyang tingin sa lalaking katabi. Ayos ka lang ba? Tanong nito sa kanya. Mabilis na tumango si Sarah at ngumiti. Patuloy pa rin siya sa pagtitig sa binata. Lalo na nung isinandal ito ang kanyang ulo sa bintana ng bus. Salamat, bulong ng dalaga. Hindi ko alam kung sino ka pero 2 beses mo na akong tinulungan. Napakapit lamang na tumatango ang binata habang hinahabol pa rin ang kanyang hininga. San ka bababa? Tanong nito. Sa may San Vicente lang. Mabilis na tugon ni Sarah sabay ayos ang upo. Ako na magbabayad.
Sabit ng lalaki sabay senya sa lalaking kumukolekta ng bayad sa mga pasahero. Huh? Bakit? Tanong ng dalaga. Alam mo, wala akong ideya kung bakit lagi mo akong tinutulungan. Tao ka ba talaga? Napakunot naman si Romeo at saka naglabas ng pera. Ano bang pinagsasasabi mo? Wala lang, bulong ng dalaga. Hindi ko kasi alam kung paano kita mababayaran pabalik. Hindi mo na nga ako kailangang bayaran pabalik. Wika ng binata. Bakit ba ang kulit mo? Ganito na lang. Kukunin ko na lang ang number mo para kapag nagkatrabaho na ako ulit, ililibre kita. Nakangising sambit ng dalaga. Ano? Natanggal ka ba? Pagkaklaro ni Romeo. Tinanggal ka dun sa pinagtatrabahuan mo? Oo eh. Buntong hininga ni Sarah. May kasalanan din naman ako. Actually, narinig ko yung usapan niyo nung araw na yon. Pagkukwento ni Romeo sa dalagang katabi. Hindi ko alam kung anong buong kwento pero hindi pa rin tama yung ginawa ng amo mo. Malaking utang namin sa pamilya nila. Kaya kailangan kong tanggapin lahat ng ipinapagawa nila. Bulong ni Sarah. Wala ganun talagang buhay. Pero kahit na. Bulong ng lalaki habang nakatingin sa bintana. Wala siyang karapatan na gawin sa'yo yun. Ramdam ng dalaga ang pagbilis ng tibok ng puso niya nung dahan-dahang tumingin sa dako niya ang binata. Walang taong nararapat na tratuhin ka ng ganon. Paulit-ulit na umuulit sa utak ni Sarah ang sinabi ng binata hanggang sa makababa na siya ng bus. Hindi pa rin siya makapaniwala na may isang taong katulad ni Romeo na nabubuhay sa mundong puno ng mga taong laging naghihintay ng kapalit. In fairness, hindi lang gwapo yung mukha niya. Bulong ni Sarah habang nakatingin sa card na ibinigay ng binata. Maganda rin yung kalooban niya. Ate! Napatigil sa pagsasalita mag-isa si Sarah nung may tumawag sa kanya na isang babaeng kaedaran niya. Sorry pero pinapasabi pala ni Mama na kapag hindi ka nakapagbayad bukas, kailangan niyo na pong mag-impake. Muling nandumong mukha ni Sarah at mabilis na napabuntong hininga. Aling Mirna, katok ni Sarah sa bahay ng kanyang amo. 6:00 pa lamang ng umaga ay pumunta na agad siya rito upang mapakiusapan niya ito. Please lang ibalik niyo na po ako. Gagawin ko na talaga yung best ko. Magsusorry na po ako sa lalaking yun. Halos mag-isang oras na din ang lumipas, ngunit wala pa rin lumalabas mula sa pinto. Unti-unti nang pinanghinaan ang loob si Sarah. Bakit tila yata sabay-sabay ang kamalasang nangyayari sa kanyang buhay nitong mga araw? Naisipan niya magtungo sa restaurant na kanyang pinagtatrabahuhan upang tignan kung nandoon ang kanyang amo. Ngunit sa kanyang paglalakad ay muli na naman niyang nakita si Romeo. Pumipikit-pikit pa ito habang nakatayo sa harap ng pedestrian lane. Napakaraming sasakyan ang dumadaan, kaya nahihirapan siyang bumuelo sa pagtawid. Dahan-dahang tumalikod si Sarah upang magtungo sa ibang direksyon. Ayaw niyang makita na naman siya ng binata na mukhang kawawa. Wala na itong ginawa kung hindi sagipin na tulungan siya. Kaya labis na siyang nahihiya. Sarah! Mabilis na napapikit ang dalaga nung makarinig siya ng pamilyar na boses. Nung tumalikod siya ay nakita niya si Romeo na naglalakad patungo sa kanyang kinatatayuan. Saan ang punta mo? Tanong ng binata. Pupunta ako dun sa amo ko sa restaurant. Buntong hininga ni Sarah. Makikiusap ako sa kanya. Gusto mong ipakita ko sa kanya yung picture nung kinawawa ka niya? Pag-aalok ng lalaki. Takutin natin siya para makabalik ka na. Naku, wag po. Ayoko ng bulo. Umiiling na sagot ni Sarah. Susubukan ko lang ulit na makiusap kasi kailangan ko ng pera para makabayad na ako sa bahay. Malapit na kasi ako mapalayas eh. Mabilis na nakaisip ng ideya si Romeo kaya agad siyang napangiti. Kung gusto mo, doon ka muna sa bahay ko tumuloy. Pagpipresenta ng lalaki. 2 naman yung kwarto ron. Agad na nalaki ang mga mata ng dalaga. Alam niyang mabait naman ang lalaki pero hindi niya maiwasan na mabigla sa alok na to. Huwag kang mag-alala, wala akong balak sa'yo. Isipin mo na lang na parang kontrata yon. Dagdag ng lalaki. Ikaw na lang magluto ng kakainin natin. Wala ka nang poproblemahin sa stock ng mga pagkain dahil linggo-linggo naman ako nag-grocery. Ha? Teka,
Naguguluhang tugon ni Sarah. Wala akong maintindihan. Anong ibig mo sabihin? Habang naghahanap ng trabaho, dun ka muna sa bahay. Kalmadong sabi ng lalaki. Wala akong kasama sa bahay, so wala kang dapat alalahanin. Pero babae po ako at lalaki ka. Bulong ni Sarah. Alam ko. Tugon ni Romeo sabay ayos ang kanyang buhok. Ano ngayon? Hindi naman tayo magiging magkatabi sa pagtulog. May bakante pang kwarto sa apartment ko. At saka hindi naman kita pinipilit. Pahabol ng lalaki. Isipin mo na lang na pwede mong maging option yung suggestion ko. Nung mapatingin si Romeo sa kanyang relo, ay muli siyang napabuntong hininga. Mauna na ako hindi pa ako pwedeng malate. Tawagan mo na lang yung number na binigay ko sa'yo kapag interesado ka. Paalam ng lalaki at saka nagsimulang maglakad palayo. Habang pinagmamasdan ni Sarah na maglakad ang lalaki palayo, ay hindi niya maiwasan ang mapabuntong hininga. Mukhang mabait at seryoso naman ito, ngunit hindi niya pa ito gaanong kakilala. Bukod pa rito ay sino ba ang taong nasa tamang pag-iisip na mabilis na mag-aalok na maging kasama sa bahay ang isang taong hindi pa niya gaanong kilala. Hindi po kita gaanong kakilala, bulong ni Sarah. Pero sa ngayon mukhang wala akong choice. Hindi naman pwedeng umuwi sa probinsya si Sarah dahil siya ang bumubuhay sa kanilang pamilya. Kung uuwi siya, ay wala rin siyang maibibigay dahil wala na siyang trabaho. Kaya kahit hindi gaano maluwag sa kanyang kalooban, ay umupo siya sa isang bench at tinitigan ang card na ibinigay ng lalaki. Mauna na ako, pre. Paalam ng isa sa mga kasamahan ni Romeo sabay suot ng jacket. Ingat ka! O sige, ingat ka rin. Paalam ni Romeo sabay lapag ng isang sako. Tatapusin ko lang yung pag-uurong nitong mga sako at uuwi na rin ako maya-maya. Sige pre, ingat ka. Paalam ng iba pang kasamahan ni Romeo bago maglakad palayo. Nagpakita ng isang masiglang ngiti ang binata at saka kumabay sa mga katrabaho. Tinanggal niya ang pawis sa kanyang noo at saka nagpatuloy sa paglilipat ng sako. Noong matapos ay agad siyang napaupo sa isang maliit na kahoy. Umiinom siya ng tubig at saka napatingin sa langit. Habang nagtatagal ay unti-unti niya nang nagugustuhan ang kanyang trabaho. Mabait at maayos ang kanyang mga katrabaho. At bagamat nakakapagod ay mabilis din naman itong napapawi dahil madalas niyang makakwentuhan ang kanyang mga katrabaho na unti-unti na rin niyang naging mga kaibigan. Tumungo na siya sa banyo upang maligo. At nang matapos ay nagsimula na siyang maglakad palabas ng kanyang pinagtatrabahuan. Laking gulat niya nang makakita siya ng isang babaeng nakaupo sa gilid ng garden at nakapikit. Meron itong 3 malalaking bag sa tabi. Dahilan para mapabuntong hininga si Romeo. Sarah, pagising niya sa dalaga habang tinatapik ang balikat nito. Sarah, tara na. Mabilis na nagising ang dalaga at mabilis na napatayo. Sorry, nakatulog pala ako. Natatawang sambit ng dalaga. Bala ko nang tanggapin yung alok mo. Ngumisi lamang si Romeo at saka binuhat ang 2 malaking bag. Tara na. Yaya nito at saka nagsimulang maglakad. Binuhat ng dalaga ang natitirang bag at saka hinabol ang lalaking nauna na sa paglalakad. Anong trabaho mo? Tanong ng dalaga. Construction worker. Mabilis na tagon ng binata habang nakatingin sa daan. Mabilis na tumango naman ang dalaga at saka napatingin sa mga dumadaang sasakyan. Wala ka ba ang asawa o mga anak? Tanong ng dalaga. Girlfriend? Sa tingin mo kung meron, aalokin kitang makituloy sa bahay ko? Natatawang sagot ng binata. Siyempre wala. Okay na yung klaro, no? Natatawang tugon ng dalaga. Mamaya baka makasira pa ako ng pamilya. Mukha na ba akong tatay? Tanong ni Romeo. Lagi nga ako napagkakamalang high school student eh. Hindi naman. Mabilis na sagot ng dalaga. Natanong ko lang. Posible pa rin naman na maging tatay ang isang tao kahit mukhang bata pa ito Sabagay, sambit ni Romeo sabay para sa isang tricycle. Sa loob ka na umupo. Nung tumigil ang tricycle ay agad na pumasok sa loob si Sarah at inilagay naman ni Romeo ang mga gamit ng dalaga sa loob nito. Boss, sa may Cahel Street lang. Sa likod ng driver pumwesto si Romeo at noon ay tuluyan na itong nakaupo. Nagsimula na ang driver sa pagpapaanda ng kanilang tricycle.
Nung buksan ni Romeo ang pinto ng kanyang apartment ay mabilis na nagtaka ang dalaga at halatang mahal ang mga gamit sa loob ng bahay nito. Ngunit ipinagsawalang bahala na lamang ito ng dalaga dahil iniisip niya na baka pinag-ipunan ng lalaki ang pagbili sa mga ito. Kukunin ko lang yung extra foam dun sa kwarto ko at ililipat ko sa may kabilang kwarto. Sambit ni Romeo sabay tungo sa kabilang kwarto. Pasensya ka na, sa labas kasi ako madalas kumain kaya hindi na ako nakakapagluto. Kung gusto mong magluto, may stock dyan na pwede mong lutuin. Salamat, sagot ni Sarah bilang paraan ng kanyang pasasalamat. Napagdesisyonan niyang tingnan ang refrigerator ng binata at laking gulat niya nung makitang punong-puno ito. Ang dami mo palang stock, sambit ng binata. Baka mapanis ang mga to, sayang. Sa totoo lang, palpak akong magluto. Natatuwang sambit ng binata sabay bukas ng isang cabinet. Kaya hindi rin nakakapagtaka kung bakit marami pa rin stock ng pagkain. Simula ngayon ako na magluluto. Pagpipresenta ng dalaga. Isipin mo na lang na paraan ko to para makapagbayad sa'yo. Hindi ba yun ang pinag-usapan natin kanina? Tugon ng binata at sabay kuha ng isang bedsheet. Magaling ka bang magluto? Mahilig akong magluto. Tugon ng dalaga sabay sarado ng refrigerator. Paraan ko yon para makapag-relax. O siya, antok na ako eh. Hinihikap na wika ng lalaki. Mauna na ako matulog. Ikaw nang bahala, feel at home. Siya nga pala, naglagay pala ako ng shampoo at sabon na pwede mong magamit sa loob ng CR. Paalala ng binata. Doon ko nilagay sa may lababo. Kasi yung nandun sa may puting basket, yun yung akin. Sambit ng binata at saka dumiretso sa kwarto niya. Naiwang nakatayo sa kusina ang dalaga habang pinagmamasa ng iba't ibang sulok ng apartment ng binata. Paano pala kung isa akong magnanakaw? Di nanakaw ko na lahat ng to dahil napakabilis magtiwala ng lalaking to. Bulong ni Sarah sa sarili. Bakit ba ang bilis ng lalaking yun na magtiwala sa taong kakakilala pa lang niya? Sobrang pait naman niya. Dagdag ni Sarah sabay diretso sa banyo. Nung pagmasdan niya ang shower ay hindi niya mapigilang mamangha. Gaano pa kalaking sahod niya bilang construction worker at tila ba ganito kaganda yung apartment niya? Tanong ni Sarah sa sarili habang naliligo. Nung tignan niya ang shampoo ay nakita niyang halatang imported ito dahil ibang lengguwahe ang nakasulat sa likod. Pansin niya rin na mabula at mabango ang mga sabon na ibinigay sa kanya ng binata. Dahilan para lalo pa siyang magtaka. Tinignan niya ang kahon ng sabon at nakita niyang ibang lengguwahe rin ang nakasulat dito. Gaano katagal na ba siya nagtatrabaho at parang ang gaan ng pamumuhay niya? Tanong ni Sarah sa sarili. Napakaswerte naman niya. Nung tumunog ang alarm clock ay parang isang zombie na namang bumangon si Romeo mula sa kanyang higaan. Pinatay niya ang aircon at saka mabilis na inayos ang kanyang higaan. Habang nakapikit ang isa niyang mata ay binuksan niya ang pinto ng kanyang kwarto at laking gulat niya nang makakita siya ng isang babaeng nagluluto sa kusina. Ngayon lamang niya naaalala na nagpatuloy nga pala siya ng isang babae sa kanyang bahay. Kaya agad siyang sumandal sa gilid ng pinto at tinitigan ang babaeng nagluluto. Ay, kabayo! Gulat ng wika ni Sarah nung makita ang lalaki nasa pinto. Gising ka na pala. Mukha ba akong kabayo? Tanong ng binata sabay tungo sa lamesa. Sinangag ba yung niluluto mo? Ang bango ah. Sambit ng binata at saka umupo sa isang upuan. Oo, actually luto na. Kakain ka na ba? Tanong ng dalaga. Mabilis na tumango ang lalaki at saka tumayo. Kumuha siya ng isang plato at saka nagtungo sa kinaroroonan ng dalaga. Masaya na lang pinagsaluhan ng nilutong bacon, pritong itlog at sinangag ng dalaga. Kitang-kita ng dalaga kung paano ngumiti ang lalaki sa bawat subo nito ng sinangag, dahilan para mapangiti na rin siya. Ngayon ka lang ba ulit nakakain ng sinangag? Tanong ni Sarah. Hindi naman, sabit ng binata sabay inom ng juice. Nagustuhan ko lang yung niluto mo, malasa siya. Mabuti naman. Masayang tugon ng dalaga at saka nagpatuloy sa pagkain. Maayos bang tulog mo? Tanong ng binata. Binuksan mo ba yung aircon? Oo. Sagot ng dalaga sabay ngiti. Medyo nilalamig nga ako kaya nagdoble pa ako ng jacket.
Pwede ka rin mag-electric fan kung gusto mo. Sagot naman ni Romeo sabay kagat ng bacon. Ang crispy ah. Gustuhin ko mang kumain ulit pero baka malate na ako. Sabit ni Romeo sabay tayo. Maliligo na ako, salamat sa pagkain. Tinitigan lamang ng dalaga ang lalaki na magtungo sa banyo. At noong muli siyang sumulyap sa pinagkainan ng binata, ay nakita niyang walang natirang ni isang butil na kanin dito. Buti naman nagustuhan niya. Buntong hininga ni Sarah. Matapos ang ilang mga linggo ay tuluyan nang nakapaghanap ng trabaho ang dalaga sa isang coffee shop. Mas maaga ang kanyang pasok kaya mas maaga siyang nagigising kaysa sa lalaki. Nilulutuan niya na ito ng umagahan bago pumasok. Kaya tuwing tanghali na lamang kumakain sa labas ang binata. Nauunang umuwi ang dalaga kaya naman nakakapagluto na agad ito ng kakainin nilang hapunan. Tuwing gabi na lamang sila nakakapag-usap ng matagal at ganito ang kanilang naging setup ng ilang mga buwan. Aminin man ni Romeo o hindi ay wala siyang pagsisisi sa pag-alok sa dalaga na manirahan kasama siya. Masaya siyang makita ito matapos ang mahabang araw sa trabaho. Araw-araw. Uy, pre! Birthday ng misis ko ngayon. Tara, inom tayo. Yaya ng isa sa mga kasamahan sa trabaho ni Romeo. Libre ko, huwag kayong mag-alala. Uy, mukhang okay yan ah. Sambit pa ng isang katrabaho ni Romeo. Paring Romeo, tara. Sasama ka ba? Ay, nako, hindi na. Umiiling na sagot ni Romeo. Sayang naman, masarap pa naman magluto ng lechon ng misis ko. Paniguradong magugustuhan niya yon. Malungkot na dagdag ng kanyang katrabaho. Nagpakita lamang ng masiglang ngiti si Romeo at saka nagwika. Nako, kailangan kong umuwi eh. Pasensya na, next time na lang. Sagot ni Romeo sabay tapik sa balikat nito. Manilibre ako ng lunch bukas. Naks naman, bakit pansin ko madaling-madali kang umuwi tuwing gabi? May naghihintay siguro sa'yo sa pag-uwi mo, no? Asar ng isa sa mga katrabaho ni Romeo sabay sundot sa gilid ng binata. Mabilis na naghiyawan ng iba pang katrabaho ni Romeo. Dahilan para matawa ang binata. Nako, tigilan niyo ako. Natatawang sagot ni Romeo sabay kuha ng kanyang bag. Ako na mauunang umuwi, mag-iingat ka. Napatigil sa pagsasalita si Romeo nung maramdaman niya nag-vibrate ang kanyang cellphone. Nung tinignan niya ito ay nakita niyang nag-message si Sarah. Nagluto ako ng sinigang na hipon, ingat pag-uwi. Pagbasa ni Romeo sa mensahe ng dalaga. Kung tutuusin ay simple lang ang mga salitang to. Ngunit hindi napipigilan ni Romeo ang mapangiti. Nagluto ako ng sinigang na hipon, ingat pag-uwi. Pagbasa ng lalaki nasa likuran ni Romeo. Naks naman! Ayaw mo pang aminin. Totoo naman pala. Kaya ka excited na umuwi araw-araw dahil may naghihintay sa'yo. Mabilis na ginulo ni Romeo ang buhok ng lalaking ito at saka muling tumingin sa mensahe ng dalaga. Nagsimula na siyang mag-type ng reply. Salamat, pauwi na ako. Pagbasa ni Romeo bago pindutin ang send button. Wala man lang bang I love you? Dagdag ulit ng lalaking sa likuran niya. Alam mo, doon ka na nga. Maiwan ka pa ng iba nating mga kasamahan. Saway ni Romeo sabay lagay ng cellphone niya sa may bulsa. Habang nakasakay sa may bus ay hindi maiwasan ni Romeo ang mapangiti. Marahil ay may lihim na talaga siyang pagtingin sa dalaga dahil nakakaramdam siya ng pagkasabik sa pag-uwi tuwing gabi upang masilayan ang nakakasilaw nitong ngiti. Ang bango ah! Naaalala ko tuloy yung luto ni Yaya Belen. Masiglang sambit ni Romeo sabay kuha ng kutsara at tenedor. Thank you, Sarah. Yaya? Tanong ni Sarah habang naglalagay ng sabaw sa kanin. Mayaman kayo? Hindi akalain ni Romeo na madudula siya, kaya agad siyang umisip ng paraan para maisalba ang usapan. Ayaw niyang ipaalam sa dalaga na mayaman siya dahil baka mag-ibang tingin ito sa kanya. Ngunit kahit hindi man sabihin ni Romeo ng direkta ay may ideya na si Sarah na komportable ang pamumuhay ng binata. Hindi, kasi pagdadahilan ni Romeo at saka napakamot sa ulo. Inumin mo na yung sabaw, baka lumamig pa yan. Utos ni Sarah sabay kuha ng isang hipon. Nung humigop si Romeo ng sabaw ay ramdam niya ang hagod nito sa kanyang lalamunan papuntang tiyan. Nanlaki ang kanyang mga mata at agad silang nagkatinginan ng dalaga. Pareho silang natawa dahil bukod sa may pagkamaanghang ito,
ay hindi inaasahan ni Romeo na sobrang init pa pala nito. Ipinagpatuloy na nilang pagkain at saka nagkwentuhan sa mga naganap sa kanilang araw. Sa pagkakataong iyon ay tila ba wala nang maihihiling pa si Romeo. Masaya siyang nakikita ang dalaga na suot ang kanyang ngiti na pagkalawak-lawak at sa buong buhay niya ay ngayon lang niya naramdaman ito. Alam mo ba, medyo memorable din yung sinigang na hipon para sa akin. Sambit ni Romeo sabay kuha ng isang hipon. Kasi ito rin yung naaalala kong niluto ni mama sa akin nung buhay pa siya. Napatigil sa paghigop ng sabaw si Sarah at saka tinitigan ang lalaking kaharap. At saka, ito rin yung niluto ni Papa at Aling Belen nung graduate ako ng elementary, high school at college. Natatawang sambit ni Romeo. At saka, napatigil sa pagsasalita si Romeo sabay tingin sa babaeng kaharap. At saka ano? Tanong ng babaeng kaharap sabay subo ng kanin. Tsaka ito rin yung kinakain ko nung una kitang nakita. Sa pagkakataong yun ay kitang-kita ni Romeo ang unti-unting pag-unat ng labi ni Sarah. Iyon yung nakita kong sinasaktan ka nung amo mo. Dagdag ni Romeo. Nakakahiya. Umiiling na bulong ni Sarah. Sa dinami-dami ng pagkakataon na pwede mo akong makita, bakit nung panahong sinasaktan pa ako? Ganun talaga siguro. Buntong hininga ni Romeo. Kasi kung hindi kita nakita nung araw na yon, hindi tayo magkasama ngayon. Gugustuhin mo ba na hindi ako makilala? Hindi inaasahan ng dalaga na magbibitaw ng ganitong tanong ang binata. Dahilan para maramdaman niya ang pamumula ng kanyang tenga. Para ka pang baliw. Nahihiyang bulong ng dalaga. Syempre hindi. Ipinatong ni Romeo ang kanyang siko sa may lamesa at saka inilagay ang kanyang panga sa ibabaw ng kanyang palad. Tinitigan lamang niya ang dalaga at saka muling napangiti. Unti-unti na sanang nagiging romantic ang ambyan sa pagitan nila kung hindi lang dahil sa taong biglang kumatok ng pagkalakas-lakas sa labas ng bahay ni Romeo. Mabilis silang nagkatinginan at saka dahan-dahan na dumiretso sa pinto. Ngunit bago pa makarating si Romeo sa harap nito, ay bigla na ito nagbukas at tumambad sa kanilang harapan ay isang babaeng lasing. Bigla itong bumagsak sa sahig ng bahay ni na Romeo, dahilan para pareho silang magulat ni Sarah. Sino yan, Romeo? Tanong ni Sarah. Bakit nabuksan niya yung bahay mo? Hindi ko ba nalak yung pinto? Habang tinititigan ng dalagang nakahandusi sa sahig, ay agad na napangiti si Romeo. Kapatid ko yan. Sa kwarto ko na lang siya papatulugin. Sambit ni Romeo sabay buhat sa kapatid. Hindi ko nga alam kung bakit lasing to at bakit pinayagan nila Papa na maglasing. Bukas mo na lang kausapin kapag naimasmasan na. Tugon ni Sarah habang naghuhugas ng mga plato. Ay, nako mga bata talaga. Buntong hininga ni Romeo. Nagtungo na siya sa kanyang kwarto upang ilapag ang kanyang kapatid sa kanyang kama. At kasabay nito ang pagkuha niya ng ilang unan dahil sa labas siya matutulog. Good night! Sambit ni Sarah nung matapos siyang maghugas ng mga pinggan bago pumasok sa kanyang kwarto. Sinilip na muna niya ang binata. Good night! Sambit naman ni Romeo bago humiga sa sofa. Pinatay na ni Sarah ang ilaw sa kusina. Kaya ang tanging ilaw na nakabukas ay ang lampshade malapit sa mahigaan ni Romeo. Wala pang ilang minuto ay agad din nakatulog si Romeo. Dahil nakaramdam ng uhaw si Sarah ay napagdesisyonan niyang lumabas ng kwarto at magtungo sa kusina. Noong umiinom siya ng tubig ay nasulyapan niyang walang nakapatong na kumot sa katawan ng tulog na binata. Ito ang dahilan kung bakit agad niyang nilapag ang basong hawak at saka kumuha ng isang kumot. Inilagay niya ito sa ibabaw ng natutulog na lalaki. Dahilan para magkaroon siya ng tsansa na titigan ng napakagwapong mukha nito. Madalas silang mag-usap at magkasama. Ngunit ngayon lamang siya nagkaroon ng pagkakataon na pagmasdan ng buong mukha nito. Ngayon lamang niya napansin na meron pala itong mahabang mga pilik mata, pagkatangos-tangos na ilong at dalawang maliliit na nunal sa ibabaw ng kanyang labi. At malapit sa kanyang mga panga. Hindi na malaya ni Sarah na ilang minuto na pala siyang nakatitig sa lalaki. At noong kanyang mapagtanto ay mabilis siyang napatayo. Kasabay rin ito ang pagkahulog ng remote control na natabig niya sa kanyang biglaang pagtayo. Mabilis siyang pinulot ang remote control at saka ipinatong sa lamesa. Dahan-dahan siyang naglakad paalis ng sala
at saka nagtatatakbo papunta sa kanyang kwarto. Maya-maya ay unti-unting iminulat ni Romeo ang kanyang mga mata at biglang napangiti. Mabilis na nagising ang diwa ni Romeo nung makarinig siya ng malakas na sigaw. Mabilis na napaupo ang binata at napatingin sa pinanggalingan ng boses. At nang mapalingon ay agad na nanlaki ang kanyang mga mata nung makita niya ang kanyang kapatid na nakatingin kay Sarah. Sa pagkakataong yun niya na lamang naalala na hindi niya pala nasabi sa kanyang pamilya na may kasama siya sa kanyang bahay. "Kuya, sino to?" Tanong ni Chloe sabay turo sa babaeng kasalukuyang nagluluto ng umagahan. "Bakit kagabi parang hindi ko naman siya nakita?" "Paano mo siya makikita? Lasing na lasing ka kagabi." Reklamo ni Romeo sabay bangon. "Hoy, alam ba nila Papa na naglasing ka?" "Nako, alam mo ba nung kaedad kita, subsob ako sa pag-aaral." "Kuya, problema mo na yon kung hindi mo pinayagan ang sarili mo na i-explore mga bagay-bagay." Sambit ni Chloe at saka umupo pa sa isang upuan. "In fairness, ang cute naman ng babaeng to. Girlfriend mo, kuya? O hookup?" Mabilis na nalaki ang mga mata ni Romeo. Baliw, hindi. Nagtungo si Romeo sa tabi ng kanyang kapatid at saka kumuha ng 2 noodles mula sa may basket. Kung hindi mo siya girlfriend o hookup, bakit siya nandito?" Tanong ni Chloe. "Friends with benefits?" Kasi pinatuloy ako ng kuya mo dahil meron siyang napakabuting puso." Hindi pinatapos ni Sarah sa pagsasalita ang binata. Pinatay niya ang stove at saka kumuha ng isang malalim na bowl. Naglagay siya ng noodles dito at saka dahan-dahang inilagay sa lamesa. "Kumain ka na ng noodles habang mainit pa." Nagluto ka na pala ng noodles." Bulong ni Romeo sabay ligay ng 2 plastic ng noodles sa pinanggalingan nito. "Wow, salamat ha!" Sambit ni Chloe sabay hila ng bowl na may noodles. "Pagkatapos mo dyan, maligo ka na at ihahatid na kita sa bahay." Utos ni Romeo. "Nako, lagot ka kay Vince. Ano ba kasing nangyari at bakit lasing na lasing kang pumunta rito?" "Gusto ko talagang i-enjoy ang sarili ko at ma-experience yung mga nasa napapanood ko." Nakangising bulong ni Chloe at saka napahawak pa sa kanyang ulo. Pero maling-mali rin pala dahil sobrang sakit sa ulo. Mabuti naman at hindi dahil may problema sa bahay. Buntong hininga ni Romeo sabay tupi ng kanyang kumot. "Kuya," bulong ni Chloe. Tanong ni Romeo. "Bakit?" "Dito na muna ako." Nakangising wika ng dalaga. "Doon ako sa kwarto mo muna, okay lang ba?" "Ha? Bakit naman?" Tanong ni Romeo. "Wala ba kayong pasok?" "Wala kaming pasok ng 1 linggo at saka ayaw mo bang makasama ang napakaganda mong kapatid?" Nagtatampong bulong ni Chloe sabay tingin sa babaeng naglalagay ng sinangag sa malalim na bowl. "At saka para naman may kasama tong..." "Wait, ano pong pangalan nyo?" "Sarah." Mabilis na tugon ng dalaga sabay lapag ng isang malaking bowl sa lamesa. "Sasabihin ko na lang si Kuya Vince mamaya," sambit ni Romeo. "May dala ka bang mga damit?" Tanong ni Romeo sabay kuha ng uniforme na nakasabit sa isang clothing rack. "Wala kang damit dito." "Magsha-shopping na lang ako." Mabilis na tugon ni Chloe sabay sandok ng sinanga gamit ang kanyang kutsara. Noong natikman niya ito ay dahan-dahan siyang napatayo. "Ang sarap ng luto mo, Ate Sarah." "Hoy, Chloe." Pagbabanta ni Romeo sa kapatid bago magtungo sa banyo. "Huwag mo pasakitin ang ulo ni Sarah. Minsan lang yan mag-day off." "Oh, so nag-work ka pala. Akala ko sinasanay ka na ni Kuya na maging housewife." Bulong ni Chloe sabay sandok muli ng sinangag. "Ikaw, napakadami mong alam sa ganyang bagay. Kaya ka napapagalitan ni Vince." Saway ni Romeo at saka napatingin sa babaeng nakangiti. "Sarah, ikaw na munang bahala sa kapatid kong to. Mabait naman yan. Kailangan mo lang habaan ang pasensya mo." "Bakit naman parang pinagmumukha mo kung isa akong brat?" Bulong ni Chloe sabay irap. "Maligo ka na doon. Baka malate ka pa at pagalitan ka ni Kuya Vince." Mabilis na nagtungo si Romeo sa may banyo upang maligo at naiwan naman si Chloe na nakatingin sa dalagang nakatayo sa may gilid ng lababo. "Ate Sarah." Mabilis na napatingin si Sarah sa dako ng dalaga.
Nakita niyang nanonood ito ng telebisyon, kaya ipinagpatuloy na lamang niya ang pagtutupi ng mga damit. Maikling sagot ni Sarah. Paano kayo nagkakilala ni Kuya? Tanong ni Chloe. I just wonder kung bakit hindi kanya nakukwento sa amin. Hindi ko alam kung maniniwala ka pero... Panimula ni Sarah. Pero nagkakilala kami noong araw na puro malas ang nangyayari sa buhay ko. Malas? Tanong ni Chloe sabay baba ng volume ng telebisyon. Mukha itong naintriga kaya agad siyang napalapit sa dalaga. Anong ibig mo sabihin? Nakita niya akong pinapahiya ng amo ko. Pero hindi ko pa siya nakikita noon. Buntong hininga ni Sarah. Tapos ilang beses kami nagkita at sa lahat ng panahong yon, lagi niya akong nililigtas at tinutulungan. Huh? Gulat na bulong ni Chloe. So parang superhero yung dating ni Kuya? Ang angas ah! Sa totoo lang, kung magbabalik tanaw ako, totoo nga na para bang hindi ka panipaniwala na lagi siyang nandun tuwing kailangan ko ng tulong. Nakangising wika ni Sarah. Pero kailanman, hindi siya humingi ng kapalit. Kaya nung una, nagduda ako sa kanya. Tila ba nagliwanag ng mga mata ni Chloe matapos marinig ang sinambit ng babaeng kaharap. Talaga? As in wala? Tanong ni Chloe. Teka. So, ano real score sa inyong dalawa? Wait, may boyfriend ka ba? Wala akong boyfriend. Sagot ni Sarah. At walang namamagitan sa amin. Araw-araw kayong magkasama sa iisang bubong. Tapos wala pang namamagitan sa inyo? Puno ng pagtataka na bulong ni Chloe sabay iiling. Hay nako, wag niyo na nga akong pinaglololo ko. Posible naman na maging magkaibigan ng isang babae at isang lalaki, hindi ba? Tanong ni Sarah. Hindi naman kailangan lagyan ng mali siyang lahat ng bagay lagi. Sa bagay, bulong ni Chloe. Pero ayaw mo bang subukan na mag-risk? Agad na napakunot ang noo ni Sarah sa sinabi ng katabing dalaga. Worth the risk naman ng kuya ko, hindi ba? Tanong ni Chloe. Bagamat alam ni Sarah na nagpapahiwatig ang binata ng kanyang nararamdaman kahapon, ay hindi ito sapat sa kanya upang malaman ang tunay na nararamdaman ng binata. Kailangan niya itong marinig mismo mula sa labi ni Romeo upang tuluyan na siyang maniwala. Oo, sa tingin ko, oo. Bulong ni Sarah. Pero ayoko masira yung pagkakaibigan namin. Agad na napahawak sa bunganga si Chloe at saka napagdesisyon ang patayin ang telebisyon. Finrenzone ka ba ng kuya ko? Gulat na tanong ni Chloe. Yung lalaking yun talaga. Kukutongan ko talaga yun pag uwi mamaya. Mabilis na umaling si Sarah at saka natawa. Nako, hindi. Ang ibig sabihin ko lang ay parang magkaibigan lang ang tingin namin sa isa't isa. Depensa ni Sarah. Sobra akong thankful sa kuya mo. Dahil kung hindi dahil sa kanya, wala akong tinutuluyan ngayon. Kung sakaling mag-confess man ako at i-reject niya ako, magiging awkward yung presensya ko dito sa bahay. Muling naglaki ang mga mata ni Chloe nung marinig niyang sinabi ng kaharap ng dalaga. Ibig sabihin may gusto ka sa kuya ko? Bulong ni Chloe. Kasi, hindi ka naman magko-confess kung... Pansin ni Chloe ang unti-unting pamumula ng mukha ng nakakatanda. Kaya agad siya napatili sabay hampas dito. Nako, sabi ko na nga be. Bulong ni Chloe sabay hawak sa balikat ng dalaga. Totoo nga talaga yung mga napapanood ko sa mga romance movies. Imposibleng tumira ang isang babae at lalaki sa iisang bubong nang walang nahuhulog na isa sa kanila. Mabilis na hinatak patayo ni Chloe si Sarah at saka ngumiti. Magsha-shopping tayo. Parang bagay sa'yo to. Bulong ni Chloe sabay bigay ng maikling dress sa dalaga. Hindi ba't parang masyadong maikli? Tanong ni Sarah. Sabay tingin sa dress na binigay ng dalaga. At saka hindi naman ako nagsusuot ng sleeveless. Pero parang mas bagay sa'yo to. Sambit ni Chloe sabay bigay ng isa pang hanger na may kalakip na kulay pulang dress. Actually, mukhang bagay naman sa'yo lahat ng to eh. Nasa sa'yo na lang kung anong trip mo sa mga yan.
Sa tingin mo, okay lang lahat ng to sa akin? Tanong ni Sarah. Mabilis na tumango ang dalaga. Isukat mo na, dali! Pagmamadali ni Chloe sa nakakatanda sabay tulak rito papunta sa may fitting room. Lumipas ang ilang oras at kulang na lamang ay doon na sila tumira dahil kahit mabilis na nakahanap ng bagong damit at makeup si Sarah ay iyon namang kabaligtaran ni Chloe. Napakapihikan nito sa pagpili ng mga damit at makeup dahilan para tumagal sila sa pagsha-shopping. Kaya kahit malapit nang mapudpod ang doll shoes ni Sarah ay wala siyang magawa dahil kailangan niyang samahan ng dalaga. Masaya naman itong kasama dahil napakarami niyang kinukwento. Tila ba lahat na ng mga kainan na madadaanan nila ay meron siyang nakakatawang istorya. Dito lalong napagtanto ni Sarah na marahil ay mayaman nga talaga ang kanilang pamilya dahil halata ito sa postura at ugali ni Chloe. Alam mo, masarap yung burger nila rito. Gusto mo bang itry natin? Tanong ni Chloe, sabay kagat ng fries. Sira yung diet ko pero okay lang. Iko-consider ko na lang na cheat day ngayon. Alam mo, kabaliktaran mo yung kuya mo. Nakangising tugon ni Sarah, sabay inom ng iced tea. Kung anong kinadaldal mo, yun namang kinatahimik ng kuya mo. Anong tahimik? Madaldal din yon kapag kasama namin si Kuya Vince. Depensa ni Sarah. Pero may point ka naman. Minsan talaga ang tahimik niya kaya hindi ko mawari kung okay lang ba siya o hindi. Alam mo ba, ang ingay namin sa bahay nung doon pa siya nakatira. Kung okay lang naman malaman, panimula ni Sarah. Bakit pala bumukod siya ng bahay? Napabuntong hininga si Chloe at saka napangiti. Actually, hindi ko nga alam dun eh. Gusto daw niyang maging independent. Kung tatanungin mo kung bakit gusto niya maging independent, hindi ko rin alam. Natatawang dagdag ni Chloe. At saka alam mo ba, imbes na mag-start sa mataas na posisyon, pinili niya magsimula sa mababa. Tanong ni Sarah, anong ibig mo sabihin? As you can see, medyo komportable naman yung pamumuhay namin. Buntong hininga ni Chloe at saka napasandal sa dingding ng pinagkakainan nilang fast food chain. Pero ayaw ni Kuya na gawing advantage yun para makalamang sa kapwa. Sabi niya kahit na napakarami niyang natutunan ng kolehiyo, alam niyang marami pa siyang kailangang matutunan sa buhay. At alam niya magagawa niya yon kung pagsisimula muna siya sa mababa. Dahan-dahan na patango si Sarah at napangiti. Nakakatawa naman. Ganyan pala mag-isip ang kuya mo. Nakangising bulong ni Sarah. Ang cool niya sa part na yon. Cool naman talagang kuya ko, no? Nakangising sagot ni Chloe. Pero mas magiging cool kung magiging kayo. Muling napatingin si Sarah sa kaharap na dalaga at napangiti. I like you, Ate Sarah. You seem to be a nice person. Bulong ni Chloe. Tell me, ano namang nagustuhan mo kay kuya? Hindi ko maipaliwanag pero alam mo yung pakiramdam na kapag pumapasok siya ng bahay, nagliliwanag yung paligid. Natatawang bulong ni Sarah. Nakakatawa pero parang yung presensya niya sobrang nakakabulag. Akala ko nung una imposible na maramdaman mo sa totoong buhay yung mga nangyayari sa teleserye. Pero hindi ko inakala na mangyayari pala sa akin yun. Ramdam naman ni Sarah ang unti-unting pagtulo ng kanyang mga luha. Hindi ko maipaliwanag pero sobrang saya sa pakiramdam. Yung tipong hindi mo aakalain magiging excited ka gumising araw-araw para makita siya at makausap. Dagdag pa ni Sarah. Hindi ko inakala na posible pala yon. Hindi naman inaasahan ni Chloe ang mga salitang lumabas sa bibig ng kaharap na dalaga. Dahilan para maramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang pakiramdam. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Dahil nararamdaman kong puro yung nararamdaman mo sa kuya ko. Hinawakan niya ang kamay ng nakakatanda at muling umisi. Sobrang saya ko sa totoo lang. Hindi ko inaakala na ganyan pala ka-genuine ang nararamdaman mo sa kuya ko. Mabilis na inalis ni Sarah ang mga luhang tumutulo mula sa kanyang mga mata at saka napangiti. Anong oras na? Bakit posturang-postura kayo? Tanong ni Romeo nung makita niyang biglang bumukas ang pinto ng kanyang apartment. Anong meron? Tumayo ka dyan kuya at may date kayo.
Sabit ni Chloe sabay hila sa kanyang kuya patayo. Ha? Nagtatakang tanong ni Romeo habang inaayos ang kanyang damit. Sino may sabi? Ako! Sagot ni Chloe sabay tulak sa kanyang kuya papunta sa kwarto. Bilisan mo na, pumunta ka na ron at maghanap ka na ng damit. Matapos ang ilang minuto ay tuluyan na nga lumabas si Romeo. Nakaitim ito na long sleeve at naka-black pants. Bagay sa'yo! Sigaw ni Chloe habang inaayos ang buhok ng kapatid. Ngayon, tara na. Pasensya ka na, nadamay ka pa sa trip ng kapatid ko. Paghingi ng tawad ni Romeo habang tinitigan ang paligid. Nagpabook pa lang kanyang nakababatang kapatid ng reservation sa isang kilalang restaurant. At sa kasalukuyan ay napapaligiran sila ng mga taong sweet sa isa't isa sa iba't ibang mga table. Okay lang. Wala rin akong ideya na nagpabook pala siya ng reservation. Nahihiyang tugon ni Sarah at saka napatingin sa kandilang nasa harapan nila. Order na tayo? Pagpepresenta ni Romeo sabay abot ng isang menu card. Nung tignan ni Sarah ang mga presyo ng bilihin ay hindi niya napigilan ang mapanganga. Sobrang mahal ang bawat pagkain at halatang ibang-iba ito sa mga nakasanayang kainin ni Sarah. Nung mapansin ito ng binata ay agad siyang nagwika. Huwag kang mag-alala, orderin mo lang ang gusto mo. Huwag mo alalahanin ang presyo. Hindi maiwasan ni Sarah ang mapapuntong hininga matapos marinig ang sinabi ng binata. Kilalang kilala nga talaga siya nito at basang-basa niya ang bawat kilos nito. Nung matapos na silang kumain ay tila ba naghahanap ng tiyempo si Romeo na sabihin ang kanyang nararamdaman. Sa isip niya marahil plenano ito ng kapatid upang magkaroon sila ng tsansa na magtapat ng kanilang nararamdaman. Tinitigan niya ang dalagang kumain ng ice cream at nung mapansin niyang tahimik lang ito ay agad siyang uminom ng tubig. Nung ibubuka niya na ang kanyang bunganga ay nagulat siya nang biglang magsalita ang dalaga. Romeo. Panimula nito at saka inilapag ang kutsara sa may baso. Gusto kita. Nanlaki ang mga mata ni Romeo sa sinabi ng dalaga. Hindi niya inakala na magmumula ang mga salitang yon sa kanyang bibig. Dahilan para magpakita ng gulat na reaksyon ng binata. Sa kabilang banda ay tila ba ibang interpretasyon ng dalaga sa ipinakitang reaksyon ng binata. Akala niya hindi pareho ang kanilang nararamdaman, kaya agad siyang napatungo at napalunok. Sorry, hindi ko Sarah, bulong ni Romeo. Labis na kinabahan ng dalaga nung narinig niyang magsalita ang binata. Hindi siya handa sa maaaring marinig, kaya agad siyang napakapit ng mahigpit sa kanyang maliit na bag. Bakit inunahan mo ako? Mabilis na napatingin ang dalaga sa lalaking kaharap. Hindi ko ini-expect na bigla ka magko-confess. Ano? Anong sabi mo? Gulat na tanong ni Sarah. Ako dapat yung unang magko-confess, pero bakit bigla kang nagsalita? Nakangising bulong ni Romeo. Sarah, matagal na ako may gusto sa'yo. Ramdam ni Sarah ang pag-init ng kanyang pisngi. Dahilan para agad siyang mapangisi. Akala niya hindi sila pareho ng nararamdaman ng binata. Dahilan para labis siyang mag-alala. Maya-maya ay hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay at noong magtama ang kanilang paningin ay kitang-kita ni Sarah kung paano kumislap ang mga mata ng binatang nasa harapan. Mabuti naman at nag-aminan na sila. Bulong ni Chloe sa hindi kalayuan. Kung hindi pa ako naglasing at dumiretso sa bahay ni Kuya, hindi pa sila mag-aaminan. Dagdag ni Chloe sabay lagay ng kanyang cellphone sa bag. Hay nako, ang tatanda na ng mga taong to pero hindi man lang sila kumilos ng kusa. Reklamo pa nito sabay tayo. Maglalakad na sana ito paalis ng restaurant ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay may nakabangga siyang isang server. Natapunan siya ng wine sa buong damit niya. Dahilan para agad na humingi ng tawad ang server. Nako, sorry po ma'am. Bulong ng server. Ay nako. Alam mo, napatigil sa pagsasalita si Sarah nung magtama ang paningin nila ng server. Sa pagkakataong yon ay tila ba nanigas si Sarah sa kanyang kinatatayuan. Wala siyang ideya kung ano ang dapat na gawin niya o dapat sabihin. May extra shirt po ako. Okay lang po ba kung ipasuot ko muna sa inyo yon habang nilalaban ko yung damit mo?
pagpresenta ng lalaki. Okay lang, nakangising sambit ni Chloe. Hindi mo naman sinasadya. Nagsimula na maglakad palayo si Chloe nang hindi lumilingon. Ramdam niyang malakas na kabog ng dibdib niya at hindi niya alam kung bakit parang ilang minuto'y aatakihin na siya sa puso. Lumabas na siya ng restaurant at ang sumalubong sa kanya ay ang malakas na hampas ng hangin. Hindi niya alam kung bakit meron sa loob niyang nagsasabing bumalik siya at kunin ang pangalan ng lalaki. Ngunit dahil isa siyang babae na ma-pride at hindi gustong mag-first move, ay nagpatuloy lamang siya sa paglalakad. Miss! Mabilis na napalingon si Chloe nung may narinig siyang sumigaw. Pwede ka ba bukas? Tanong nito. Gusto ko lang na ilibre ka bilang paraan ko ng pagsusorry. Nagpakita ng isang masiglang ngiti ang dalaga at saka tumango. Pansin ko nitong mga nakaraang buwan, ganadong-ganado ko magtrabaho Bati ni Vince sa kanyang kapatid nung madatnan niya ito sa office ng kanyang ama. Na-promote na ito sa isang mataas na posisyon. At bagamat ayaw pa ni Romeo ay pumayag na ito dahil pinilit siya ng kanyang ama. 6 months. Bulong ni Chloe habang nakatingin sa kanyang notebook. Agad na napakunot noo si Vince nang marinig ang sinabi ng kapatid at saka umupo sa isang swivel chair. Anong 6 months? Tanong ni Vince sabay buklat ng isang dokumento. May hindi ba ako alam? Wala lang yon, ang aasar lang yung babaitang yan. Sagot ni Romeo sabay bukas ng kaniyang laptop. Hoy Chloe, natapos mo na ba yung assignments mo? Aba, syempre Pagmamayabang ni Chloe. Tingin mo tatambay ako rito kung tambak pa rin ang gawain ko? Abay, ewan ko. Hindi ko nga akalain na inuumaga ka pala ng uwi ng ilang beses Saway ni Romeo. Sinabi na sa akin ni Vince nung nakaraan. Huwag kayong mag-alala. Wala akong ginagawang milagro. Kasama ko yung ibang mga kaibigan ko. We are just having fun. Paliwanag ni Chloe. At saka hindi ba kayo masaya na ako na yung top sa klase namin? Ibig sabihin, na-handle ko yung social and acad life ko. You're just having fun? Malay ba namin kung anong klaseng fun ang ginagawa ng mga kabataan katulad nyo? Sabat ni Vince sabay ayos ng salamin. Anyways, I'm glad na pinagbubutihan mong pag-aaral mo. And please, lagi kong sinasabi sa'yo na mag-text ka sa akin kapag uuwi ka na galing galaan. Habang nagtatalo ang dalawang magkapatid ni Romeo, ay saglit niyang chinek ang kanyang cellphone. Wala siyang ideya kung bakit hindi pa nagte-text sa kanyang nobya ng ganitong oras. Sorry Kuya Vince, oo na magte-text na ako kada pauwi na ako. Bulong ni Chloe sabay tingin kay Romeo. Kuya, okay lang ba kung doon muna ako makitulog sa'yo? Ano bang meron sa bahay ni Romeo at parang madalas kayatang pumapasyal doon? Tanong ni Vince sabay sulat ng pirma sa isang kontrata. Mauna na ako umuwi. Paalam ni Romeo sabay sarado ng kanyang laptop. Ramdam ni Romeo na may mali dahil hindi malang nag-update sa kanya ang nobya. Kung nakauwi na ba ito? Habang umaakyat ng hagdan ay ramdam ni Romeo ang pagbigat ng kanyang pakiramdam. Nung buksan niya ang pinto ng kanilang apartment ay nadatnan niya ang nobya na nakakumot sa may sofa. Sarah? Tanong ni Romeo at saka dahan-dahan lumapit sa babaeng tulog. Nung ilapat niya na ang kanyang palad sa noon nito ay mabilis siyang napabuntong hininga. Mabilis niyang kinuha ang kanilang thermometer at saka inilagay sa kilikili ng dalaga. Maya-maya ay imunulat na ng dalaga ang kanyang mga mata at saka nagpakita ng masiglang ngiti. Kaya pala hindi ka nagre-reply sa mga text ko, may sakit ka pala. Bulong ni Romeo sabay tanggal ng thermometer nung tumunog ito. 37.9. Buntong hininga ni Romeo at saka dumiretso sa kanyang kwarto upang kumuha ng bimpo. Hinugasan at sinabunan niya muna ito bago inilapat sa noo ng dalaga. Sa susunod, huwag mong kalimutang i-text ako kapag hindi magandang pakiramdam mo. Bulong ni Romeo habang hinihilot ang kamay ng dalaga. Anong gusto mong kainin? Imbes na magsalita ay pansin ni Romeo ang pagtulo ng isang butil ng luha mula sa kaliwang mata nito. Oh, bakit ka naluluha? Tanong ni Romeo sabay punas ang luha ng dalaga. Anong problema?
Lagi mo na lang akong sinasagip kahit hindi naman ako humihingi ng tulong. Bulong ng dalaga. Kahit hindi kita tawagin, dumadating ka. Lumunok muna ang dalaga bago nagpatuloy sa pagsasalita. Ako kaya, dagdag pa nito. Kailan kaya kita maililigtas? Sarah, bulong pabalik ng binata. Lagi mo akong naliligtas sa mga paraang hindi mo alam. Ma, natanggap niyo na po ba yung pinadala ko? Tanong ng dalaga habang nagsusulat sa notebook. Ilang araw na rin ang lumipas nung magkasakit si Sarah at sa awa ng Diyos ay gumaling na ito. Medyo malaki-laki po yan since nakatanggap ako ng bonus. Anak, ramdam ni Sarah na may mali sa tono ng kanyang ina, kaya agad siyang napakunot ang noo. Napatigil siya sa pagsusulat at saka pinakinggan ang susunod na mga salitang bibig kasi ng kanyang ina. Anak, may sasabihin sana ako. Ano po yun? Tanong ni Sarah. Kilala mo si Mang Jose, hindi ba? Tanong ng kanyang ina. Yung kumpare ng tatay mo? Opo. Ano po meron? Tanong ni Sarah. Dati kasi nagkasundo ang dalawang yon na ipakasal ang kanilang magiging anak. Napag-usapan na namin na si Yaning ipapakasal namin kay Fred. Pero, buntong hininga ng kanyang ina. Pero buntis na si Yanit may kinakasama na. Ha? Bulong ni Sarah. Akala ko po may gusto si ate kay Fred. Ayun na nga anak. Nalaman namin na ikaw palang gusto ni Fred kaya hindi matuloy-tuloy yung balak na pagpapakasal. Wika ng kanyang ina. Kahit ilang taon ang lumipas, ikaw palang hinihintay niya. Ano? Gulat na bulong ni Sarah. Paano naman ako? Paano kung ayaw ko makasal sa kanya? Papalayasan kami rito. Mahinang bulong ng kanyang ina. Ayos lang naman sa amin kung ayaw mo anak. At handa naman na kaming umalis pero nagbanta si Mang Jose na sisiraan niyang papa mo sa kanyang mga kakilala upang hindi na sila bumili ng isda sa atin. Anong klaseng kaibigan naman niyang si Mang Jose? Buntong hininga ni Sarah. Bakit kailangan niyang pagbantaan ng ganun si tatay? Para naman silang hindi magkaibigan. Sa tingin ko anak, hindi si Jose ang may problema. Kung hindi ay si Fred. Wika ng kanyang ina sa kabilang linya. Alam mo naman ang lalaking yon. Kapag hindi nakukuha ang gusto niya, handa siyang makipagsakitan. Wala na po bang ibang paraan? Lumipat na lang po kaya kayo rito sa Maynila? Tanong ni Sarah sabay sarado ng kanyang notebook. Hindi naman papayag ang tatay mo, alam mo naman yan. Sagot ng kanyang ina. Lagi niyang sinasabi na dito siya nabuo at lumaki, kaya gusto niyang dito rin mamatay. Sige na, pag-iisipan ko. Buntong hininga ni Sarah. Habang nakatingin sa may bintana ng apartment ni Romeo, ay hindi napigilan ni Sarah ang manlumo. Kahit na ayaw niya magpakasal kay Fred ay tila ba wala na siyang magagawa pa dahil tirahan ng kanyang pamilya at kabuhayan ng kanyang papa ang maaapektuhan. Pinunasan niya ang mga luhang nagsisimulang bumagsak mula sa kanyang mga mata. At saka muling nagtungo sa may dining area. Kinuha niya ang kanyang notebook at saka pumunit ng isang page rito. Bumuntong hininga ang dalaga at saka nagsimulang magsulat. Maya-maya ay napatigil sa pagsusulat si Sarah nang mapansin niyang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Sarah, nagpa-reserve ako sa isang restaurant pamayang 8 p.m. See you. Kuya, ano balak mo mamaya? Tanong ni Chloe habang sinusuklay ang kanyang buhok. Hindi ba't monster niyo ngayon? Nagpa-reserve ako sa isang restaurant. Maikling sagot ni Romeo habang nagtatype sa laptop. Huwag mo sasabihin sasama ka. Ayos lang ba? Tanong ni Chloe sabay ngisi. Ayoko nga. Mabilis na tugon ni Romeo. Grabe to, hindi naman ako mangi-istorbo sa date niyo eh. Kung tutuusin ako nga yung dahilan kung bakit naging kayo eh. Nakangusong tugon ni Chloe sabay suklay ng kanyang buhok. Sisilay lang naman ako.
Anong si Silay? Tanong ni Romeo sabay iling. Hay nako, ikaw talaga Chloe. Oo na, isasama na kita. Habang naglalakad papunta sa sasakyan ng jeep, ay pumukaw sa pansin ni Romeo ang flower shop sa kabilang kalsada. Kuya, saan ka pupunta? Tanong ni Chloe habang sinusundan ng kapatid sa pagtawid ng kalsada. May nakatigil na jeep po. Bibili lang ako ng bouquet. Sagot ni Romeo. Hindi napigilan ni Chloe ang mapangiti habang naglalakad sa tawiran. Maski si Romeo ay hindi maitago ang sayang nararamdaman nung tuluyan na siyang makabili ng bulaklak. Sa kasamaang palad, lahat ng saya at excitement na nararamdaman ni Romeo noong mga oras na yon ay unti-unting nawala. Noong ang bumati sa kanya sa pag-uwi ay hindi ang dalaga, kung hindi ang isang liham. Dear Romeo, unang-una sa lahat, happy monthsary. Hindi mo alam kung gaano ako ka-thankful sa existence mo. Sobrang swerte ko dahil lagi kang nandyan, kahit hindi kita tawagin. Kailanman hindi ka humingi ng kapalit sa lahat ng tulong na ibinigay mo, kaya sobra ako nahihiya at nagtataka dahil hindi ko akalaing may tao pa palang katulad mo. Binago mong perspektibo ko sa mga lalaki at pati na rin sa mga uri ng tao. Kung papapiliin ako, mas nanaisin ko manatili sa tabi mo at unti-unting suklian lahat ng tulong na binigay mo sa akin kahit hindi mo hilingin. Pero sa estado ng buhay na meron ako, may mga bagay na kailangan kong isuko. Hindi dahil sa hindi ito mahalaga sa akin, kung hindi dahil may mga bagay na kailangan akong unahin. Napakapalad kong makilalang isang taong katulad mo. Pero wag mo na akong hanapin. Ikakasal na ako sa isang lalaki sa probinsya. Hindi ko ito gusto. Pero para ito sa pamilya ko. Alam kong pagkatapos ng ilang taon ay meron na kaming pamilya. At sa pagkakataong yon, alam kong limot mo na ako. Hindi ko alam kung magkikita pa tayo. Pero ang hiling ko lang ay sana maging masaya ka at ang pamilya mo araw-araw. Nagmamahal, Sarah. Ramdam ni Romeo ang unti-unting pagkadurog ng kanyang puso habang binabasa ang liham na iniwan ng kanyang nobya. Nais niyang umiyak ngunit walang luha ang lumabas sa kanyang mga mata. Nais niyang sumigaw ngunit walang lumalabas na salita mula sa kanyang bibig. Nais niyang magwala ngunit tila ba masyadong mabigat ang kanyang katawan noong mga oras na yon. Kuya, mahinang pagtawag ni Chloe habang sumulyap sa hawak na liham ng kanyang kapatid. May nangyari ba? Napaupo sa sahig si Romeo at tila ba hindi siya makapaniwalang nangyayari ang lahat ng ito. Pawis na ang kanyang noo nung magtama ang paningin nila ng kanyang kapatid. Kinuha ni Chloe kay Romeo ang liham at saka binasa ito. Agad na napahawak sa labi si Chloe nung mabasa ang liham ng dalaga. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nabasa at paniguradong mas hindi ito kapanipaniwala sa kanyang kapatid. Ito ang dahilan kung bakit agad niyang niyakap ang lalaking kaharap. Anak, pasensya ka na. Bulong ng ina ni Sarah habang inilalagay ang mga kakanin sa kanyang bag. Alam kong hindi mo naman talaga nais umuwi ng biglaan. Pero nadamay ka pa rito sa gulong to. Parte ho ako ng pamilya. Kaya damay ho talaga ako. Bulong ni Sarah habang inilalagay sa kanyang drawer ang kanyang mga damit. Pansin ni Yani ang inis at lungkot sa tono ng pananalita ng kanyang kapatid. Kaya agad siyang napakunot noo. Hindi ko gusto yung tono mo ha. Saway ng kanyang nakakatandang kapatid. Kung ako ang gusto ni Fred, malamang okay ng lahat. Pasensya ka na. Mukhang okay naman ang pamumuhay mo doon sa Maynila kaya ayaw mo nang bumalik dito. Napatigil sa paglalagay ng damit sa drawer ang dalaga at saka napatingin sa kapatid. Wala ako sa mood makipagtalo, Yani. Wala ka sa sitwasyon ko. Seryosong wika ni Sarah at saka nagtungo sa banyo. Ano? Bakit parang pasan-pasan mo yata yung mundo? Maswerte ka nga at ikaw ang gusto ng tagapagmana ng malaking palayan. Tugon ni Yani. Wala kang ideya kung gaano ko kagusto si Fred. Alam mo ba kung paano ako napahiya sa napakamaraming tao nung sinabi niya na ayaw niya na sa akin?
Hindi ko ginusto si Fred, utang na loob. Sigaw ni Sarah. At habang buhay ko siyang kamumuhian dahil pamangkin siya ng babaeng paulit-ulit na nananakit sa akin sa Maynila. Sarah? Sabat ang nanay nila. Kinakawawa ka ni Aling Mirna? Yung inutangan natin nung nagbuntis ako sa bunso natin? Opo, Mama. Kung saan ka nagtatrabaho nung kadalagahan mo? Naiiyak na bulong ni Sarah. Hindi ko alam kung bakit kailangan akong mag-adjust at gumawa ng paraan para sa lahat ng problema ng pamilyang to. Bakit lagi na lang ako? Inilagay ni Sarah ang kanyang palad sa kanyang noo at saka bumuntong hininga. Pumunta ako sa Maynila para mabuhay ko kayo at mapag-aral ko mga kapatid ko kahit ako mismo hindi nakatapos. Gustong-gusto kong mag-aral kaso hindi pwede. Tiniis ko lahat ng masasakit na salita. Sumbat at pananakit ni Aling Mirna. Basta lang kumita ako ng pera. Alam niyo bang may nanghipo sa akin doon sa restaurant na yon? Humahagulgol na bulong ni Sarah. Pero anong nangyari? Ako pang masama dahil ipinagtanggol kong sarili ko. Napaalis ako sa trabaho. Ngayon kailangan ko namang magpakasal sa pamangkin niya na makasarili. Sinusumbatan mo ba kami? Tanong ni Yani. Dahil marami kang naitulong sa pamilyang to, ganun ba yon? Ang gusto ko lang naman malaman. Bakit lagi na lang ako? Kailan ko ba pwedeng unahin yung sarili ko? Bulong ni Sarah. Pagod na ako. Mabilis na niyakap ng kanyang ina si Sarah. Alam niyang sa 3 niyang anak ay si Sarah ang nagsasakripisyo ng sobra-sobra. Ngunit kahit gaano siya kalungkot ay wala siyang magagawa kundi humingi lamang ng tawad. Sorry anak. Sorry. Bulong ng kanilang ana, sabay halik sa noo ni Sarah. Hindi na makapagsalita pa si Yani dahil alam niyang malaki ang isinakripisyo ni Sarah upang mapunan ang gastusin nila sa kanilang bahay. Ngunit kahit na malaman nila ang nararamdaman ng dalaga ay tila ba baliwala lang lahat ng ito dahil wala naman silang magagawa upang matigil ang paparating na kasal. Sarah? Sarah! Mabilis silang napatingin sa pinto nung may narinig silang magsalita. Agad na napatayo si Sarah at saka umurong. Nung makita niya ang lalaki nakangiti, Namiss kita! Mabilis itong tumakbo upang yakapin si Sarah at bagamat puno ng galit at lungkot ang mga mata ng dalaga, ay nagpakita lamang ito ng isang ngiti. Tamang-tama, ayos na yung magiging bahay natin. Pwede na tayong lumipat doon ngayong araw. Bulong nito sabay hawak sa mga kamay ng dalaga. Happy birthday, kuya! Pagkanta ni Chloe habang may hawak-hawak na chocolate cake sa tapat ng apartment ng kanyang kuya. Ilang buwan na rin ang lumipas nang umalis si Sarah sa apartment ng kanyang kapatid at simula noon ay mas naging subsob sa trabaho si Romeo. Ito ang kanyang naging paraan upang kahit papaano ay makalimutan niya ng dalaga. Birthday ko pala ngayon? Nagtatakang tanong ni Romeo habang kinukusot ang kanyang dalawang mata. Salamat sa cake, Chloe. May regalo ako sa'yo. Bulong ni Chloe. Ano naman yon? Tanong ni Romeo. Nagabot ng isang papel ang dalaga at nung basahin niyo ni Romeo ay agad siyang napakunot noo. Address yan ni Sarah. Bulong ni Chloe. Nagpatulong ako sa kilala kong server at mga researcher kaya huwag kang mag-alala, reliable yan. Ano namang gagawin ko dyan? Natatawang tanong ni Romeo. Desisyon niyang umalis. Ayaw kong gumawa ng ikasisira ng plano niya. At saka sa pagkakataong to, paniguradong kasal na siya. Paano kung sabihin ko sa'yo na hindi pa? Tanong ni Chloe. Alam mo, kuya, pagkakataon mo na to para ipakita kung gaano mo siya kamahal. Chloe, hindi ganong kadali yan. Bulong ni Romeo. Malamang uunahin niya talaga yung pamilya niya kaysa sa akin. Kahit anong gawin ko, pamilya pa rin niyang uunahin niya at kahit ako, kayo pa rin ang uunahin ko kaysa sa kanya. Pero kaya mo ba? Tingin mo ba kaya mo mabuhay ng ilang taon at hindi na siya makita? Tanong ni Chloe. Kaya mo bang tanggapin yung ideya na umiiyak siya habang naglalakad sa altar?
Hindi dahil masaya siya kung hindi dahil hinihiling niya na ikaw sana'y naghihintay sa kanya sa may dulo. Mabilis na napalunok si Romeo at napatingin muli sa kanyang kapatid. Hindi, di ba? Ano pang ginagawa mo? Sigaw ni Chloe. Mag-impake ka na. Mabilis na tumakbo papaloob si Romeo upang mag-impake ng gamit. Samantalang si Chloe naman ay nakangiti na ipinatong ang cake sa may lamesa. Good morning! Mabilis na umusog si Sarah nung maramdaman niyang hininga ng lalaki sa kanyang leeg. Nagluluto ako, huwag kang magulo. Tugon ni Sarah habang nakatingin sa ginigisa niyang bawang at sibuyas. Ang aga-aga, bakit ang init ng ulo mo? Next week ng kasal natin ah. Paglalambing muli ni Fred sabay hawak sa bewang ng dalaga. Mabilis na umusog si Sarah, dahilan para makaramdam ng inis ang lalaki. Tinulak niya ang dalaga papunta sa lamesa, dahilan para makaramdam ng takot si Sarah. Ang ayoko sa lahat yung mga taong hindi ako sinusunod. Sigaw ni Fred sabay hawak sa leeg ni Sarah. Pilit na inaalis ng dalaga ang kamay nito, ngunit masyadong malakas ang binata, dahilan para maghabol siya ng hininga. Naiintindihan mo? Gigil na tanong ni Fred. Mabilis na tumango si Sarah dahilan para agad natanggalin ni Fred ang kanyang kamay sa leeg nito. Mabilis niyang hinalikan sa labi ang dalaga na para bang walang nangyari at saka naglakad palayo. Naiwang takot na takot si Sarah. Hindi pa sila mag-asawa ni Fred, ngunit ganito na ang ginagawa ng lalaki sa kanya. Paano pa kung maging mag-asawa na sila? Ang aga niyo naman pong umiyak. Kakalat pong make-up niyo niyan. Payo ng isang make-up artist. Nako, kapag kinasal ako, gusto ko ring maiyak ng ganito. Sobra sigurong saya sa pakiramdam mong makasal sa taong mahal na mahal mo, no? I-save niyo na lang po para mamaya yung iyak ninyo. Sabay pa ng isang makeup artist. Paniguradong maiiyak din ang groom oras na makita niyang lumuluha ka ng ganyan. In fairness po, ang gwapo ng groom ninyo. Bulong pa ng isang makeup artist. Baka naman po pwedeng malaman kung may kapatid ba siya. Walang ideya ang mga makeup artist na kaya umiiyak ang dalaga, hindi dahil sa saya, kung hindi dahil sa lungkot at takot. Bago siya matulog kagabi, ay pinagbantaan siya ni Fred na kapag hindi siya sumipot sa kasal, ay may mamamatay. Akala ni Sarah ay nananakot lamang ito, ngunit laking gulat niya nang ipakita ni Mang Jose ang kanyang baril bago siya ayusan. Binantaan siya nito na kapag gumawa siya ng kahina-hinalang galaw, ay hindi ito magdadalawang isip na barilin ng lahat ng miyembro ng kanyang pamilya. Excuse me po, okay lang po ba kung lumabas muna kayo saglit? Tanong ni Yani sa mga makeup artists. Walang pag-aalinlangang tumayo ang mga ito at saka naglakad palabas ng kwarto. Nung magkatinginan ng dalawa, ay mabilis na niyakap ni Yani ang kapatid. Sorry, Sarah. Sorry sa lahat. Sorry't kinailangan mo pang gawin to. Yani, okay lang yan. Bulong pabalik ni Sarah. Pasensya ka na, nadala lang din ako sa emosyon. Nasa labas si na mama, papa at bunso. Kapag may kailangan ka, tawagin mo lang ako sa may labas, ha? Mabilis na tumango si Sarah at saka humibalay sa pagkakayakap. Bumuntong hininga muna ang nakakatandang kapatid ni Yani at saka umalis ang kwarto. Sarah. Naninigas sa kinauupuan si Sarah nung marinig ang isang pamilyar na boses. Romeo, anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Sarah, makinig ka sa akin. Wika ni Romeo sabay hatak sa magkabilang balikat ng dalaga. Itatakas kita rito. Naiintindihan mo? Hindi pwede! Sigaw ni Sarah sabay tulak sa kaharap na lalaki. Naririnig mo bang sarili mo, Romeo? Sarah. Hinawakan ni Romeo ang braso ng kaharap ng babae at laking gulat niya nung bigla itong napapikit. Nung tignan ni Romeo ang braso nito ay kitang-kita niya ang isang kulay berdeng pasa nito. Wala siyang ideya na aksidente niya pala itong nahawakan, kaya muli siyang napatingin sa mukha ng babae. Natapig mo ba ito kung saan? O may nanakit pa sa'yo? Seryosong tanong ni Romeo. Magsabi ka ng totoo sa akin, Sarah. Inalis ni Sarah ang kamay ng lalaki sa kanyang braso
at saka bumuntong hininga. Ano naman sa'yo yun? Tanong ni Sarah. Romeo, hindi mo kailangang sagipin ako sa lahat ng gusot na pinupuntahan ko. Paano kung ako mismo ang may gusto na sagipin ka? Tanong pabalik ni Romeo. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Romeo. Malamig na bulong ni Sarah. Kaya kong sarili ko. Ngayon kung gusto mong makatulong, umalis ka na. Dagdag pa ni Sarah. Baka may makakita pa sa'yo. Pero Sarah, napatigil sa pagsasalita si Romeo nang biglang may marinig silang sunod-sunod na katok mula sa pinto. Sarah, tapos ka na ba? Sigaw ng ina ni Sarah mula sa labas. Bilisan mo at napakarami ng tao sa labas. Nagkatinginan ng dalawa nung napansin nilang may magbukas ng pinto. Anong ibig sabihin nito? Galit na bungad ni Mang Jose nung makita niya na magkahawak ang mga kamay ni Romeo at Sarah. Napakapit na lamang sa bungangang ina ni Sarah, lalo na nung makita niyang may kinuhang kagamitan sa bulsang matanda. Ako ho ang nobyo ni Sarah, nanginginig na bulong ni Romeo. Noong masilayan ni Sarah na itinutok ng matandang baril kay Romeo, ay agad siyang humarang. Laking gulat ng mga taong naroroon nung makarinig sila ng isang putok. Dahilan para magkagulo ang lahat. Sarah! Sigaw ni Romeo nung biglang bumagsak sa sahig ang dalaga. Natamaan ito sa tiyan. Dahilan para magsisisigaw si Romeo upang humingi ng tulong. Mabilis na tumakbo palayo ang matanda kasama si Fred dahil tila ba nagulat din siya sa kanyang ginawa. Sa wakas, bulong ng dalaga. Niligtas rin kita. Ramdam ni Romeo ang pagkadurog ng kanyang puso nung marinig niya ang mga salitang ito mula sa dalaga. Hindi siya nakatulog ng ilang araw at kailanman na hindi siya pumunta ng hospital kung saan hinatid si Sarah. Masyado siyang natatakot dahil ayaw niyang makitang nahihirapan ng dalaga at bukod pa rito ay paulit-ulit na sumasagi sa isip niya ang naturang pangyayari. Marahil kung hindi siya pumunta ay malamang malusog at hindi na nakahiga sa ospital ang dalaga. Ngunit ilang araw lang lumipas, ay napagtanto niya na dapat siyang pumunta kahit isang beses lang, lalo na nung nakatanggap siya ng mensahe mula sa kapatid nitong si Yani. Nanginginig niyang hinawakan ng doorknob ng kwarto ni Sarah at noong masilayan niya nakaupo ito at nakangiti, ay tila ba naglaho ang lahat ng takot at lungkot nito. Ngayong magtama ng kanilang mga paningin ay napangiti ang dalaga. Sa wakas, dumating ka na. Bati nito. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!